Sa wakas, makakabawi na rin ako sa iyong animal ka. Wag! Nakikiusap ako sa'yo! Huwag mo tong gawin, Borong! Anong wag? Nilaptasan niya ang mukha ko. Hindi naman akong gumawa nun eh. Si Pancho! Kahit na, ikaw ang dahilan ng lahat ng kaguluhan ngayon. Dahil sa'yo, mag-aaway ang tiyuhin ko at ang ama ko. Kaya para wala ng gulo, mamatay ka na lang. Wag! Mga kwento ni Kapano. Manood ka na. Kabanong, madalas, tama talaga ang hinala ng mga babae. Ito ang napatunayan ko dahil sa naranasan namin ng nanay ko. Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Nais ko lamang pong ibahagi ang karanasan namin ng aking ina na nangyari nung ako ay dalaga pa lang. Nangyari ito sa probinsya ng Bacolod. Sumama ko noon sa pagbabakasyon sa probinsya ng bagong asawa ng nanay ko. Nung una, maayos naman ang pananatili namin. Pero ng mga sumunod na araw, dito ko na nasabing hindi paraiso ang napuntahan namin, kundi isang kalbaryo na dapat naming takasan. Hindi ko makakalimutan ang karanasan na yon, Kabanong. Hanggang ngayon, nakatatak pa rin yon sa aking puso at isipan. Hindi ko inakala na sa simpleng pagbabakasyon namin, matutuklasan pa namin ang isang lihim, ang katotohanan na kahit kailan, hindi nawala sa lipunang ito ang mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Kilalanin niyo na lang ako sa pangalang Winoa at ito ang aking kwento. Pero bago po magsimula ang ating kwento, sa mga bago pa lang sa channel na ito, kung maaari, pindutin niyo po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayo nanonotify ng ating mga bagong kwento. At kung nagustuhan niyo yung kwento natin, pakipindot na rin po yung like button at syempre, mag-iwan na rin kayo ng comment sa baba. Napakalaking tulong po ng mga gagawin niyong ito para patuloy namin kayong bigyan ng napakagandang kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ma, sasama ka agad sa kanya? Diyos ko naman! Ay, bakit naman hindi? Isang buwan na kaming nagsasama kaya asawa ko na siya. Kaya bakit hindi ako sasama sa kanya? Eh ang sabi niya, maganda naman ang pupuntahan namin. Tahimik naman daw doon. Payapa, malayo sa mga tsismosa. Wala naman akong pakialam kung gusto niyo ng tahimik at payapang lugar. Ang inaalala ko lang naman, hindi mo pa ganong kilala yung lalaking yon. Isang buwan pa lang kayo tapos sasama ka na kagad sa kanya sa probinsya nila. Hindi niyo man lang kinilala muna. Ligaw? Ganon. Getting to know each other. Hindi mo ako maintindihan, anak. Hanggat hindi mo nararating ang edad ko. Sa edad namin, hindi na uso yung mga getting to know each other na yan. Sayang lang ang oras. Yung getting to know each other na yan, ay ginagawa na namin yon during the process of relationship. Yung familiar ka na sa live-in muna bago kasal. On. Nagsasama na kayo para mas makilala ang isa't isa. Mas doon nyo malalaman kung talaga kasing pinapractice nyo na ang practical na buhay. Ay nako, ewan ko ba sa inyo? Bakit ba kasi hindi nyo man lang ako sinabihan na mag-aasawa ka pala ulit? Eh, hindi ko naman kailangan magpaalam sa iyo palagi. Matanda na ako. Bago ka natuto magdesisyon sa buhay mo, ako muna ang unang natuto kasi nauna ako sa iyo. Sinasabi mo ba na wala na akong pakialam sa buhay mo, ma? Eh, hindi naman sa ganon. Ang akin lang, kaya ko namang i-handle ang love life ko. Hindi mo na ako kailangang intindihin. Kahit pa, anak mo ko. Hindi ba karapatan ko rin naman na malaman kung sinong pinapalit mo o ipapalit mo kay Papa? Oo, sabihin na nating matagal nang wala si Papa. At kailangan mo rin namang sumaya ulit. Pero hindi ka pa ba kontento sa akin bilang pamilya mo, ma? Eh, kontento ako sa iyo at masaya ako kahit ikaw lang ang kasama ko sa buhay. Pero hindi habang buhay kasama kita. Darating ang araw na magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya. At kapag nangyari yon,
Isa na lang ako. At sa panahon na yon, mahihirapan na akong makahanap ng lalaking magmamahal sa akin. Dahil nga sa mga ganitong edad, ang tingin na lang namin sa amin ng mga lalaki ay pinaglumaan na. Kaya sobrang baba na ng tsansa na maging masaya kami ulit sa piling ng isang lalaki. Hindi mo kasi ako naiintindihan, anak eh. Ikaw kasi, bata ka pa. Ang dami mo pang oras para sumaya. Ako, anak ko, hindi ko alam kung hanggang saan na lang ang buhay ko. Kaya, sa natitirang oras ko pa dito sa mundo, anak, gusto ko naman ulit na maranasan maging masaya. Hindi naman masama yun, hindi ba? Napabuntong hininga na lang ako at napasandal sa upuan, Kabanong. Bigla ko na lang napagtanto ang mga sandaling mag-isa na lang siya sa bahay, lalo na kapag abala ko sa sarili kong negosyo. Doon ko na lang naisip na mahirap din sa nanay ko na palagi siyang mag-isa. Kaya sang-ayon ako na kailangan niya rin ng ibang makakasama sa buhay bukod sa akin. Pero hindi ko lang talaga maiwasang makialam dahil ang dali niyang nagtiwala sa taong kakakilala pa lang niya. Sige na, anak. Payagan mo na akong sumama sa kanya. Minsan lang naman ako makagala. At saka, bakasyon lang naman. Mga 1 o 2 linggo. Uuwi na rin naman ako rito sa Maynila. O sige. Papayagan kita pero sasama ako. Ha? Sasama ka? E di, wala na kaming time sa isa't isa. Porque sasama ako, wala na kayong time? Hindi naman ako tatabi sa inyo kapag matutulog eh. Ay nako, malabo yata yan, anak. Baka hindi pumayag si Toto niyan. E di kung hindi ako sasama, hindi ako papayag. Ano ka ba naman, anak? Pagbigyan mo na kasi ako. Huwag ka na munang sumama. Kaya ko naman ang sarili ko, nak eh. Sige na. Maya-maya'y bumukas ang pintuan. Ano yung narinig ko na sasama? Ikaw ba yung Winawa? Sasama ka ba sa bakasyon? Kung ayos lang naman po na sumama. Wala namang problema sa akin. Pero, paano ang negosyo mo rito sa Maynila? Pwede ko namang ihabilin kay Grace ang pagmamanage muna. Kayang-kaya niya yon dahil pareho naman kami ng takbo ng utak eh. Yun naman pala eh. Di, walang problema sa akin kung gusto mo sumama. Ano ba naman yung umalis naman tayo minsan dito sa mausok na Maynila na ito, hindi ba? Pero honey, baby time natin yon, di ba? Oo naman. Pero hindi naman porke kasama natin tong si Winoa magiging sagabal na siya. Sigurado ako na meron ding ibang pupuntahan niyan doon. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Kapag nakakarating ng probinsya ang dami-daming gustong puntahan para, alam mo na, picture-picture. Ganon, honey. Hayaan mo na. Napabuntong hininga na lang si Mama, Kabanong. Hindi na siya nakakontra pa kay Tito Toto. Samantalang ako, nahihiwagaan ako sa kanya nung araw na yon. Hindi ko alam kung anong masamang hangin ang umiip sa stepfather ko at bakit parang bigla siyang naging mabait sa akin. Hindi naman siya masama sa akin pero kapag kami ang magkakasama sa bahay, hindi niya nga ako kinakausap. Hindi niya rin ako tinuturing na anak. Parang kasama lang talaga sa bahay. Kapag nag-uusap naman kami, kaswal lang. Parang wala siyang gana palagi. Winoa, ihanda mo na mga dadalhin mo ha. Bukas ng gabi, aalis na rin tayo. Mahaba magiging biyahe natin kaya i-kondisyon mo ang sarili mo. Hindi ka naman sumusuka sa biyahe, di ba? Hindi naman. Ilang beses na rin naman akong nakasakay ng eroplano. Magbabarko lang tayo. Kaya nga mahabang biyahe. Ha? Magbabarko? Gusto kasi na maranasan ng nanay mo ang barko. Sabi ko nga, pwede namang eroplano na lang para mas mabilis kami makarating sa pupuntahan namin. Pero ang sabi niya, pangarap niya raw na makasakay ng barko. Alam mo naman anak, nung nakatira tayo malapit sa pier palagi kong sinasabi sa'yo na gusto kong sumakay ng barko. Ang sabi mo naman,
wala naman tayong pupuntahan at mas mabilis din ang eroplano. O sige, bukas maghahanda na ako. Maraming salamat ha. Ay, magpaganda ka ron. Baka may mga lalaki magkagusto sa iyo ron, Minowa. Eh, ano? Ay, umayos ka nga. Alam mo naman na hindi interesado sa lalaking anak ko. Natawa na lang ako sa mga sinasabi nila, Kabanong. Pero totoo naman ang sinasabi ng nanay ko. Mula nang mawala ang tatay ko dahil sa sakit, hindi na ako umasang may makikita pa akong lalaki na hihigit pa sa kanya. Para sa akin, ang tatay ko lang ang pinakamatino. Kung hindi nga lang siya maagang kinuha ni Lord, baka hanggang ngayon, mas lalo pang tumaas ang standards ko sa mga lalaki. Kinabukasan, naghanda na rin ako, Kabanong. Maleta lang ang daladala ko. Habang ang nanay ko naman, kulang na lang dalhin ang buong bahay namin. Pagdating na lang namin sa pier, pagod na si Tito Toto kakabitbit ng mga gamit niya. Naging maayos naman ang biyahe namin. Matagal nga lang pero sulit naman dahil maayos ang deck na kinalagyan namin. Gabi na nang makarating na kami sa Bacolod. May naghihintay na agad sa aming sasakyan para magsundo at magatid sa baryo nila Tito Toto. Ah, mabuti na lang at sinundo tayo ng pinsan ko. Sampa na, para makarating na tayo sa amin. Anong oras na rin, oh? Sumampa na kami sa likod ng truck. Habang sila ng pinsan niya ay nasa loob, kami naman ni nanay ay bahala na kumahamugan. Inis ako ng oras na yon. Hindi man lang naisip ni Tito Toto na pwede kaming sipunin dahil malamig ang panahon. Wala siyang pakialam. Basta na lang niya kami pinasampa sa likod. Nasa halos kalahating oras din yata ang binyahe namin kahit walang traffic. Pagdating namin sa bahay, napataas agad ang kilay ko. Ang iniisip ko basta simentado na ang bahay niya. Tapos maraming kabahayan na gaya ng sa Maynila. Ang kwento niya kasi dati, parang moderno na rin ang baryo nila. Pero ibang dinatnan namin ng nanay ko. Kakaunti lang ang bahay, magkakalayo pa. May supply naman ng kuryente pero yung mga poste ng ilaw, karamihan ay hindi naman gumagana. Ay, sa wakas. Narito na rin tayo. Eto na ba yung bahay mo talaga, Tots? Oo, eto na. Malaki, di ba? Kaso, hindi ko palang napapasemento pero matibay naman na mga kahoy na ginamit dyan. Sa katunayan, pamana sa akin yan ng mga ninuno namin. O tara na, pasok na tayo sa loob. Nauna na si Tito Toto sa loob. Habang kaming dalawa ni Mama, nakakatingi na lang. Hindi kasi talaga ganun ang inaasahan namin. Pero wala na rin naman kaming magawa. Hindi naman kami pwedeng mag-inarte pa. Ang mahalaga naman, meron kaming matitiran habang naroroon kami. Pagpasok namin sa loob, tiningnan ko ang bubungan. Wala namang mga butas. Maayos naman at mukhang hindi naman tutulo ang tubig kapag umulan. Sa parte naman ng kusina, malinis. Malaki ang kusina pero puro kahoy pa rin. Malinis naman din ang buong bahay. Pati ang tutulugan namin ay maayos naman. Ah, pwede na ito. Pero hindi ito yung sinabi niya sa atin noon. Nagsinungaling siya. Hinaan mo ang boses mo. Baka mamaya marinig ka niya. Nakakahiya. Pero ayos lang naman. Maayos naman ang bahay At mukhang tahimik naman dito. Ay, pasensya na ha. Inayos ko lang yung tutulugan natin mamaya pero ano, nagugutom na ba kayo? Hindi pa tayo nakakapagapunan Gusto niyong bumili na muna ako ng makakain? May mabibilan ba ng pagkain dito? 10:00 na. May bukas pa ba? Hindi maghahanap-hanap na lang ako. Ang sabi ng insan ko kanina may bagong bukas naman daw na lechonan sa kabilang barangay. Malapit lang yan dito. Pwedeng lakarin. O sige na, dito lang kayo ha. Isarado niyo ang pinto. Babalik ako kagad para makakain na tayo.
Umalis na si Tito Toto. Isa na namang kinaiinisan ko sa kanya. Hindi pa kasi bumili ng pagkain nung nasa pier kami. Ngayon pa talaga nakaisip na bumili ng pagkain kung kailan 10:00 na ng gabi. At kung kailan wala na mga bukas na tindahan. Pero ang kinababanas ko talaga, bakit niya kami iniwan sa bahay na yun kararating lang namin. Hindi ba siya napapaisip na baka merong masamang loob na bigla kaming pasukin dahil bago mukha lang kami sa baryong yon? Ma, nakakadalawang strike na yung jowa mo ah. Anong dalawang strike? Kanina, sa likod ng truck niya tayo pinasakay. Wala man lang sense ng pagiging gentleman eh. Tapos ngayon, iiwan niya tayo dito? Pambihira talaga. Ano ba kasi nakita mo sa matandang lalaki na yon? Gano'n na siya bago pa kami makakilala eh. Hindi siya gentleman, pero mabuti naman siyang tao. Inalagaan naman niya ako kapag kaming dalawa lang ang magkasama. Ay nako, wala pa rin talagang makakaigit pa kay Papa. Si Papa, hindi mo kailangan pang magsabi. Lahat ng kailangan mo, alam niyang kailangan mo. Hindi mo pa hinihingi, binibigay na niya. Wala naman talagang makakaigit sa tatay mo. Siya lang ang bukod tanging lalaki na sobrang taas ng kalidad para sa akin. Ibig mong sabihin, nagtsatsaga ka lang kay Tito Toto? Hindi naman sa nagtsatsaga. Siya kasi yung nandyan na handa akong mahalin. Basta, sa oras na saktan ka na lalaking yon, hindi mo ako mapipigilan, ma. Makikialam talaga ako. Alam ko naman na kaya mo yan nasasabi dahil mahal mo ang nanay mo. Pero anak, kaya ko ang sarili ko. Walang kahit na sinong lalaki makakasakit sa akin. Aba, dapat lang naman, no? Makalipas ang halos 20 minutos ay nakabalik na rin si Tito Toto Kabanong. Meron na siyang dalang litsyong manok. May kasama na rin kanin. Naging payapa ang unang gabing yon para sa amin. Kahit na papaano, ay narelax ako sa paligid. Hindi man ako sanay na sa katahimikan, pero aminado kong ang katahimikan na yon ay nagdudulot sa akin ng kaginhawaan. Kinaumagahan, kahit na late na akong nakatulog, ay kailangan ko pa rin bumangon na maaga. Mamamalengke kasi kami ni Mama. Si Tito Toto naman, pupunta sa kabilang baryo para bumili ng biik na ipang-iimbak namin sa ref na pinahiram ng pinsan niya. Ano na naman bang ginawa mo kagabi at puyat ka na naman? Ma, alam mo namang namamahay ako kapag natutulog ako sa hindi natin bahay, di ba? Kung sa bagay, oo nga pala yan. Hindi ba tayo sasamahan ng jowa mo? Talagang dalawa lang tayong mamamalengke? Pupunta siya sa kabilang baryo Bibili niya yung biik na binebenta ng kababataan niya. Para meron tayong pang-ulam ng ilang araw. Alam mo naman na ang palengke na tinuturo sa akin ni Toto kaunting lakad lang naman daw. Sobrang tahimik dito, Wala rin tayong kapitbahay. Yung sunod na bahay, ilang metro pa ang distansya mula sa atin. Kaya nga nakakapanibago Walang nagsisigawan, walang nagmumurahan, walang nagbibidyo walang chismosa. Payapa, tahimik. Pero mahirap din tumira sa ganito, Ma. Paano kung bigla na lang may nanloob sa atin? Wala tayong mahihinga ng tulong sa ganitong uri ng lugar. Parang ganito yung mga lugar na pinamumugaran ng masasamang elemento o nilalang. Ay nako, kakanood mo yan ng mga aswang-aswang Kaya yan, kung ano-ano na namang pumapasok dyan sa utak mo. Anong opinion mo sa aswang, Ma? Bakit mo naman ako tinatanong ng ganyan? Ano bang gusto mong itanong ko? Kung nireregla ka pa? Sira ulong bata ito. Menopause na ako, no? Kaya yun na nga lang ang sagutin mo para maiba naman. Hindi naman hindi ako naniniwala sa aswang. Pero hindi ko rin naman masasabing naniniwala ko kung 50-50, kumbaga. Kung magpakita ang aswang, di maniniwala ko. Kung hindi,
Hindi ako maniniwala. To see is to believe nga. Ikaw, anong opinion mo sa mga aswang? Kilala mo naman ako, ma. Matagal na ako nagre-research tungkol sa mga ganyan. Naniniwala ako pero yung paniniwala ko, nakabase sa mga datos na nakuha ko sa mga article. Wala namang problema sa akin kung naniniwala ka sa mga aswang. Minsan, mas nakakatulong sa atin yung mga paniniwalang yan para makapaganda sa mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Ibig mong sabihin, ma, wala. Ang mabuti pa, tapusin mo na lang yung kaka-makeup mo. Bitbitin mo na yung bayong at aalis na tayo. Maya-maya lang ay lumabas na rin kami ng nanay ko, Kabanong. Paglabas namin ng baryo, meron kami mga nakakasabay na tao na naglalakad sa gilid ng kalsada. Papunta rin ang mga yon sa palengke. Pagdating namin, napansin kong organisado ang mga tindahan. Nakahiwalay ang mga nagtitinda ng karne at isda. Pati na rin ang mga gulay ay may sarili ring mga pwesto. Lima kong namangha. Sa Maynila kasi, kung saan-saan mo lang talaga makikita ang mga nagtitinda ng ganito, ng ganyan, at kung ano-ano pa. Penawa, anak. Doon ka muna sa mga karne. Ako na sa mga isda. Hindi ka marunong tumingin ng sariwa eh. Sige na, bilisan mo. Magkita na lang tayo sa gitna kapag ayos ka na, ha? Sige ma. Nagmamadali ako maglakad. Sa pagmamadali kong makalapit sa tindahan ng karne, aksidente kong nabangga ang isang lalaking may dalang malaking planggana. Mabuti na lang at hindi naman natapon ng mga dala niyang yon. Uy, miss, ayos ka lang? Pasensya ka na, hindi kita napansin eh. Nagmamadali kasi ako eh. Ayos lang naman ako. Hindi naman ako nasaktan. Isa pa, kasalanan ko rin eh. Hindi ako nakatingin. Bago ka lang ba dito? Nagbabakasyon lang. Paano mo nalaman? Kasi kabisado ko mukha ng mga taong bumibili rito eh. Napansin ko na parang kakaiba mukha mo. Paano kakaiba? Pangit ba ako? Ay, naku, hindi. Hindi naman sa ganon. Maputi ka kasi. Karamihan sa mga babae dito morena. Kasi karamihan sa kanila, babad sa laot sa pangingisda, sa pagsasaka. Ganun ba? Sige, pasensya na ulit ah. Oo, pasensya na rin. Ngumiti siya sa akin ng malapad. Ngumiti na lang din ako bilang tugon. Aminado kong kahit na papaano, napatingin din ako sa makisig niyang katawan. Karamihan kasi sa nakakaharap ko sa Maynila, hindi ganun ang build-up. Sa isip-isip ko, baka dala-dala na rin ang trabaho ng lalaking yon, kaya ganun ang katawan niya. Matapos naming mamili sa palengke, Kabanong, meron agad nakaabang na tricycle sa kanto. Lumapit sa amin ng lalaking kalbo. Maliit lang siya at sa unang tingin ko pa lang sa mukha niya, ay natatawa na ako. Hello, ma'am. Welcome to the Philippines. You want to try my Mercedes? It was turbo. My car can fly away. Wanna try? Ikaw naman, iho. Hindi mo naman kailangan mag-English. Pinoy din kami. Mukha kasi kayong foreigner eh. Ang gaganda nyo kasi. Ay, hindi naman. Ikaw talaga, nambobola ka pa. Sasakay naman kami sa tricycle mo na Mercedes. Ay, ako nga po pala si Pancho. Isa ako sa mga mangilang-ilang tricycle driver dito na palaging nakabang para maghatid. May numero po ako dyan sa loob. I-save nyo na lang para kung sakaling kailangan nyo na masasakyan tatawagan nyo na lang po ko. O siya, sige. Pero pwede mo na ba kaming tulungan may pasok itong mga karga-karga namin nang makauwi na rin kami? Ay, walang problema, ma'am. Maingat po ako magmaneho kaya safe na safe ang trip ninyo. Natatawa na lang ako sa pagiging maligalig ng lalaki, Kabanong. Malapit lang naman ang baryo namin kaya nakarating kaagad kami. Huminto siya sa mismong harapan ng bahay na tinutuluyan namin. Ayos na ba ang bayad namin? Uy, sobra pa nga po ito, ma'am. Huwag mo na akong suklian. Ayos na yan.
Ay, maraming salamat po, ma'am. Malaking tulong po ito. Pero, dito talaga kayo nakatira? Ah, hindi. Nagbabakasyon lang kami rito. Mga taga Maynila talaga kami. Gusto lang naming makalanghap ng sariwang hangin. Eh, inyo po ba yung bahay na tinitirhan nyo? Bakit mo naman tinatanong? May bala ka bang pasukin kami? Uy, naku, wala naman. Eh, hindi naman po ako gano'n, no? Tinatanong ko lang kasi curious ako kung bakit dito nyo gustong magbakasyon. Eh, bakit naman hindi? Tahimik dito, payapa. Malayo sa ingay ng syudad. Oo nga po eh. Eh, tama nga naman. Bakit? Meron ba problema? Eh, kasi... Ah, sakto. Nandito na rin pala kayo. Eto, dala-dala ko na itong biik. Alay na nga ako eh. Ang bigat rin pala kahit biik lang. Eh, tara na sa loob at nang makapagluto na rin ng pananghalian. Nauna silang dalawa sa loob, Kabanong. Ako naman ay nakatayo pa rin sa harapan ng bakuran namin habang nakatingin sa tricycle driver. Yung reaksyon niya kasi ng mukha niya ay parang nangangamba. Kaya hindi ko na naiwasang tanungin pa siya. Anong problema, kuya? Ha? Wala naman. Sige po, aalisin na po ako ha. Kung meron kang gustong sabihin, sabihin mo na. Wala naman po, ma'am. Pero mag-iingat po kayo palagi ha. Lalo na taga Maynila po pala kayo. Hindi na ako nakapagsalita nang paandarin na rin niya ang tricycle. Naiwan ako nagtataka, Kabanong. Iniisip kong ano bang ibig sabihin ng sinabi ng lalaking yon. Pumasok na lang ako sa loob ng bahay at itinoon na lang ang atensyon sa pagluluto. Mga dakong 12:00 na ng tanghali kami nakakain. Pagkatapos, umalis si Mama at Tito Toto. Hinayaan ko na lang sila para naman may oras sila sa isa't isa. Mag-isa na lang ako naiwan sa bahay. Nakaramdam ako ng pagkabagot. Naisipan kong umalis ng bahay. Natandaan ko naman ang daan papuntang palengke, kaya doon na lang muna ako nagpunta. Nagbabaka sakaling merong mapapasyalan. Sakto, dinala ko ang camera ko para kumuha ng mga pictures. Oh, ma'am! Ikaw na naman! Kakakita lang natin kanina. Anong ginagawa nyo rito? Mamimili kayo ulit? Ano nga pangalan mo? Ay, Pancho po. Pancho is the name. Pancho, naglalakad-lakad lang ako. Naghahanap ng magandang view. Kaso, ito lang yung alam kong lugar dito kasi kararating lang naman namin kahapon. May alam ka bang mga tourist spot dito? Uy, meron akong alam pero hindi siya talaga tourist spot eh. Maganda lang yung tanawin. Gusto niyo po bang pumunta ron, ma'am? May discount para sa inyo. Kahit wala ng discount, kaya ko naman magbayad ng buo. Iyon, no? Pero, nasa ang tricycle mo? Nakaparada lang po sa harap ng bahay namin. Kung gusto niyo po, hintayin niyo lang ako dito. Babalikan ko po kagad kayo. Sasama na lang ako para makapaglakad-lakad. Pwede rin naman po. At saka, wag mo na nga po akong pinupo. Magkasingidad lang naman tayo siguro, no? Winowa ang pangalan ko. Sige, Winowa. Sunod ka na lang sa akin, ha? Habang naglalakad kami, Kabanong, pinakinggan ko lang ang mga dinadaldal niya. Marami siyang salita. Parang hindi siya nauubusan. Pero ang maganda naman, hindi ako nababagot. Nalilibang ako sa mga kwento niya. Kanina pala, meron kang sinabi sa akin na hindi ko pa rin magets eh. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin kung bakit kailangan namin mag-ingat ng nanay ko? Huwag niyo nang intindihin yun. Akala ko kasi dalawa lang kayo ng nanay mo sa bahay eh. Meron naman pala kayong kasamang lalaki. Alam ko kapag ang tao nagsasabi ng totoo at hindi, may gusto kang sabihin, pero ibang sinasabi mo. Sabihin mo na, kuya. Baka makatulong yan sa amin ng nanay ko para makapag-adjust dito sa lugar na ito. Sige na nga. Pero promise mo ha, hindi mo ako tatawanan sa sasabihin ko ha. Oo naman. Bakit naman kita tatawanan? Kasi karamihan sa mga dayo na pinagsasabihan namin ito,
Hindi sila naniniwala. Pinagtatawanan lang nila kami. Eh bakit? Ano ba kasi yun? Yung area kasi na kinatitirikan ng bahay nyo, parte yun nung area kung saan dating naninirahan yung mga aswang. Sa hindi ko malamang dahilan, nagtindigan ng mga balahibo ko, Kabanong. Hindi naman kasi bago sa akin ang aswang. Ang dami ko nang nababasang article at libro tungkol doon. Kaya kahit na papaano, ay meron akong nalalaman tungkol sa mga nilalang na yon. Oh, sabi ko na nga hindi ka naniniwala. Hindi, tuloy mo. Interesado ako malaman ng tungkol dyan. Na? Talaga? Oo, mahilig ako sa mga ganyang kwento. Paano naging lugar ng mga aswang yung area namin? Yung tungkol sa mga aswang, matagal ng kwento yun dito sa mga baryong magkakatabi. Mula sa mga lolo at lola, naipasa na sa aming mga bagong henerasyon. Nung una, wala rin namang naniniwala na totoo yun eh. Pero nung bata ako, doon ko napatunayan ang lahat na totoong may aswang. At totoong doon sila naninirahan sa area ninyo dati. Eh ayon nga sa mga matatanda, yung baryo nyo, baryo ng mga aswang na nagpapanggap ng mga tao. Pero nang malaman ng mga albularyo na aswang sila, ayun, tinugo sila ng mga albularyo. Pinagpapamatay ng mga albularyo mga aswang. Hanggang sa yung iba, nagdesisyon na lang umalis. Hindi nila naubos yung mga aswang? Nakatakas yung iba? Yun ang sabi nila. Pagkatapos nga ng maraming taon nagkaroon pa nga ng balita na paminsan-minsan merong namamataan na aswang sa baryo ninyo. Marami kasing bahay dyan sa inyo noon Halos magkakatabi. Pero dahil sa mga nangyari, giniba na yung ibang bahay para wala na rin pagtaguan yung mga aswang. Kung mapapansin mo, mangilan-ngilan na lang yung mga bahay na naroon, di ba? Yung mga nagtayo ng bahay sa inyo, baka sila yung mga hindi naniniwala sa aswang. Sinamantala nila na walang naglalakas loob na tumira doon, kaya nga parang inangkin na nila yung lupa. Kasi wala talaga maglalakas loob na magtayo ng bahay doon. Dahil na rin sa posibilidad na baka biglang magbalikan yung mga aswang. Alam mo, sa totoo lang, ngayon ako nakarinig ng ganyang kwento. Pero naintriga ako Alam mo yung parang nagkakaroon ako ng interest na alimin pa ang mas malalim na kwento sa likod ng barin yon? Ganon. Ay nako, wag mo nang tangkain. Taga Maynila ka pa naman. Mas mainit sa mata ng mga aswang yung mga taong dayo. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Umiwas ka na lang sa gulo. Lalo na't wala namang makakapagsabi kung patay na nga ba yung aswang o hindi pa. Oh, ayun yung bahay namin. Ang daldal ko. Hindi ko na napansin na nandito na tayo. Paglapit namin sa tricycle, Kabanong, nakita kong lalaking makisig na nasa loob ng bakuran nila. Siya yung lalaking nakabanggaan ko sa palengke. Napatingin din siya sa akin at kay Pancho. Lumapit siya sa amin na may ngiti. Oh, ikaw yung nakabanggaan ko Anong ginagawa mo dito? Magkakilala pala kayo nitong kapatid ko? Kapatid? Oo, kuya ko. Si Kuya Juanito. Nakita na pala kayo? Oo, nabangga ko siya kasi hindi ako nakatingin Uy, saan ang punta nyo? Eto, naghahanap ng magandang tanawin. Sabi ko, walang tourist spot dito pero may mga lugar na pwede niyang pagkuhaan ng larawan. Sasamahan ko lang siya. Picture ba? Meron din akong alam. Medyo may kalayuan nga lang ng kaunti, pero sulit naman. Baka ayaw niya ng malayo kasi taga dyan lang siya sa kabila At saka dayo siya. Kung gusto lang naman niya ng magagandang picture, wala namang masama kung susubukan. Hindi niya naman siguro ako ililigaw tapos itatapon sa ilog kapag wala ng buhay Nagkatinginan silang dalawa, Kabanong. Sumeryoso ang muka. Maya-maya, tumawa sila ng sabay. Ako naman ay napasalubong na lang ng kilay. Nako, hindi naman kami ganun Kung gusto mo, punta muna tayo sa barangay para makita mo na kasama kami sa top 10 na matitinong tao rito sa barangay namin. Ha? May ganun? Oo, dito kasi sa amin,
kailangan talaga ng disiplina. Sa kabutihang palad yung kapitan namin napansin yung ginagawa namin ito ni Pancho. Kaya yun, ako, nasa pang-siyam. Siya naman nasa pang-sampu. Padadaanan naman natin yung barangay Makikita mo yun sa tapat. O sige na, punta na natin yung sinasabi mo. Magtitiwala ako sa inyo. Ay, siya nga pala. Anong tanawin nga pala yung sinasabi nyo? Isa tong falls. Hindi ganong napupuntahan ng mga tao pero kasi medyo tago na siya Nagsimula na kaming maglakad. Napadaan kami sa barangay at nakita nga namin ang mukha nilang dalawa na nakapaskil sa harapan ng barangay. At dahil doon, kahit paano napanatag na rin ang kalooban ko, Kabanong. Bumiyahe na kami kagad. 2:00 pa lang ng hapon noon kaya marami pa naman akong oras. Hindi nagtagal, nakarating na rin kami doon. Bandang 4:00 na noon. Hindi siya sobrang layo pero dahil nga mga lubak ang dinaanan namin, napatagal kami ng biyahe. Grabe, sobrang ganda. Sigurado kayong walang nagpupunta rito? Bibihira lang. Yung lokal din kasi namin, hindi to binubuksan bilang turismo. Ayaw kasi nilang marumihan ito Alam naman natin ng mga tao, may pagkapabaya sa kalikasan. Yun ang iniingatan nila. Kaya mas gusto nilang manatili itong natural kaysa gamitin ng maraming tao. Sigurado kayong pwede tayo dyan? Walang nagbabantay? Wala naman. Pwedeng-pwede naman tayo dyan mag-picture-picture. Pwede nga rin maligo dyan Kaso, ayoko. Malamig. Hindi na ako nagsayang ng oras, Kabanong. Excited akong binigay ang camera ko kay Juanito at saka pumesto na ako sa pinakamagandang view. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ako nagpakuha ng larawan. Basta ang alam ko lang noon ay masaya ako sa ginagawa ko. Makalipas lang ang halos 1.5 oras, natapos na rin ako. Nakaramdam ako ng pagod kaya nang bumalik kami sa tricycle ay hingal na hingal ako. Ayos na ba sa'yo yung mga nakuha mo? Oo naman, ayos na. Ang gaganda nga Ang galing niyo rin pala talagang kumuha ng pictures, no? Mas magaling pa kayo sa mga taga Maynila na kakilala ko Kasi naman, dati rin kami nagtatrabaho sa isang beach dito sa Bacolod. Maraming turista doon. Natuto na lang kami sa mga picture-picture na yan. Kasi, alam mo naman, yun ang unang gusto ng mga turista Ang kaso nga lang, dumaan ang malakas na bagyo. Nasira yung mga cottage sa dagat kaya mula nun, hindi na nakabangon. Kaya heto, balik kami dito sa baryo. Marami akong kilalang mga resort sa Maynila. Kung gusto nyo, tutulungan ko kayo makabalik sa ganung trabaho. Ay, salamat na lang pero masaya na kami sa trabaho namin dito. Kumikita pa rin naman kami ng maayos dahil marami din naman kaming racket dito At saka, magulo sa Maynila. Ang hirap ng buhay doon kung magsisimula ka sa wala. Sa bagay, naintindihan ko naman kayo. Matanong ko lang, bakit parang mabilis ka magtiwala sa amin ngayon mo pa lang naman kami nakilala? Oo nga, kung ibang babae ka, baka pinag-isipan mo na kami na masama. Pero muntik na, di ba? Oo nga, tama. Ang totoo niyan, ako yung tipo ng tao na hindi madaling magtiwala, lalo na sa mga lalaki. Sa stepfather ko nga hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga pinagkakatiwalaan Pero marami kasi akong kaibigan mga lalaki. Kaya alam ko kapag ang isang lalaki matino, at kung kailan naman hindi. Mukha naman kayo mababait at mabubuti. Hindi naman siguro kayo mapapasama sa tarpaulin kung hindi, di ba? Naging magaan lang ang usapan namin kahit na yun pa lang ang unang araw ng pagkakakilala namin, Kabanong. Pakiramdam ko matagal na silang naging parte ng buhay ko dahil sobrang gaan ang pakikitungo ko sa kanila. Hindi nagtagal, bumiyahin na rin kami pabalik. Pagdating namin sa bungad ng baryo namin, ay madilim na ang paligid. Inabot na kami ng dilim dahil nalibang kami sa kwentuhan. May iba pa rin kasi kaming dinaanan. Pasensya ka na, Winowa. Hindi na kami makakapasok sa baryo nyo. Hanggang dito na lang kami. Oo, naiintindihan ko naman. Tungkol ba ito sa aswang? Kuya, sinabi ko na nga pala sa kanya yung tungkol sa nakaraan ng aswang dito sa baryo nila.
Tingin ko kasi, dapat alam niya yun eh, dahil bago lang sila rito. Ah, ganun ba? Kung sa bagay. Sa Sabado, pwede ba kayong dalawa? Oh, bakit? Anong meron? Gusto ko kasi makipagkwentuhan sa inyo tungkol sa aswang. Nagkatinginan silang magkapatid, Kabanong. Parang hindi sila makapaniwala na ako pa mismo ang may gustong pag-usapan ng mga ganoong bagay. Napangiti sila. Papilit na tumango-tango ang magkapatid. Nagpaalam na rin sila at sumakay sa tricycle. Kumaway pa si Juanito habang papalayo sila. Ako naman ay napabuntong hininga at napangiti. Isang buong maghapon akong nasa labas at masasabi kong kahit papaano, nagkaroon naman ng kabuluhan ng paggala ko. Kung sa bagay, napakatahimik na ng paligid dito. Parang may madilim na kasaysayan talaga itong baryo na ito eh. Binilisan ko na lang ang paglalakad ko, Kabanong. Wala naman ako nakitang kakaiba sa paligid ko at nakarating naman ako ng ligtas sa bahay. Pagpasok ko sa sala, nakaabang na agad si Mama at si Tito Toto. Lumapit agad sa akin ang nanay ko at nagsimulang magsermon. Ano ka bang babae ka? Saan ka ba nanggaling ha? Kanina pa kami naghihintay. Lalapit na sana kami sa barangay kung hindi ka umuwi eh. Ka ba naman? Ma, dyan lang. Naghanap ng magandang view. Naghanap ng magandang ano? Nagpicture-picture ka na naman. Ay sus, pampihira ka naman oh. Alam mo naman na hindi tayo taga rito. Paano kung pinagdiskitahan ka dyan? Ang ganda mo pa naman babae. Alam mong takaw pansin ka sa mga lalaki. Nakauwi naman ako ng ligtas, ma. Isa pa, sinama naman ako ni Juanito at Pancho. Sinamahan ka ng dalawang lalaki? Oo, ma. Tricycle driver yung isa. Yung isa naman, nagtatrabaho sa palengke. Nagpatulong ako sa kanila kung saan mayroong magandang view at mababait at mabubuting tao naman sila. Biglang tumayo si Tito Toto sa kinauupuan niya. Binitiwan niya ang binabasang niyang dyaryo at saka lumapit sa akin. Baka sa mukha niya ang pagkainis. Anong sinabi mo? May kaibigan ka na kagad dito? Oo, meron na. Nakilala ko kanina. Kakakakilala mo pa lang sa kanila, tapos sumama ka na kagad? Hindi ako sumama. Ako nagpasama sa kanila. Bakit para yatang ibang tanong mo, Tito? Hindi ka dapat sumasama sa mga kakakilala mo pa lang, Winowa. Hindi mo kabisado ang mga tao rito. Bagong salta lang tayo rito. Kahit ako, na dating nakatira dito, hindi ko nakilala ang mga tao rito. Kaya dapat magdahan-dahan tayo sa pakikipagsalamuha sa iba. Babae ka ba naman? So kung lalaki ako, ayos lang na sumama ako sa iba, kahit nakakikilala ko pa lang. Ibig sabihin, tungkol ito sa kasarian? At pwede ba? Huwag niyo nga akong pangunahan. Hindi naman na ako bata eh. Marunong akong kumilatis ng tao. Anak, hindi naman kami tutol sa pakikipagkaibigan mo. Ang gusto lang naman namin magsasabi ka para alam namin kung saan ka nagpunta at kung sino kasama mo. Alam mo naman na iniingatan kita kasi nag-iisang anak lang kita, hindi ba? Hindi na ako tumawag o nag-text sa inyo kasi ayoko makaabala sa gala ninyo. Umiwas ka sa mga taong yon, Winowa. Ha? Bakit ko naman gagawin yon? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Akala ko ba matalino ka? Hindi mo sila kilala. Wala kang ideya kung sino sila. Paano kung may gawin silang masama sa'yo? Salamat sa concern, Tito Pero oo, matalino ako. Kaya nga alam ko kung paano kikilatisin ng mga lalaki Kung paano suriin ng maigi ang pagkatao ng isang lalaki. Kaya huwag kayong mag-alala. Kaya ko naman ng sarili ko Hindi na nga pala muna ako kakain. Busog na ako. Hindi ko na sila kinausap at pumunta na lang ako sa kwarto ko, Kabanong. Banas na banas ako sa stepfather ko noon. Kung makialam, parang totoong may pakialam siya sa akin. Ang kinaiinis ko pa kasi ay madali lang nilang hinusgahan si Juanito at Pancho kahit na hindi pa naman nila ito kilala. Sa kakaisip ko ng kung ano-ano, ay hindi ko na namalaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako dahil sa malamig na hangin na pumapasok mula sa bintana. Nakalimutan ko kasing isarado yon.
Lumapit ako ron. Isasara ko na sana ito na parang may naramdaman akong kaluskos sa gilid. Sino yan? May tao ba dyan? Walang sumagot. Wala akong nakuwang kahit na anong tugon. Tumigil din ang kaluskos. Hindi ako nakontento. Lumabas ako ng bahay para puntahan yon sa likod bahay namin. Dala-dala ko pa ang cellphone ko para ilawan ang parting yon. Pero wala naman ako nakita. Napabuntong hinga na lang ako at bumalik na lang sa kwarto. Inisip ko na lang na baka pusa yon o baka kung anong hayop lang. Pero sa loob-loob ko, naisip ko rin na paano kung aswang pala yun. Lumipas ang 3 araw, araw ng linggo. Hindi na natuloy ang napag-usapan namin nila Juanito at Pancho. Nagtalo na naman kasi kami ng nanay ko at parang hindi na sumama ang loob niya. Sinubukan kong sundin ang sinasabi niyang umiwas-iwas muna ako sa mga hindi ko pa ganong kakilala. Pero kahit na anong gawin ko, talagang nakakabagot sa bahay kapag mag-isa. Kaya kapag wala sila, palima kong lumalabas para makipagkita sa mga kapatid. Oh, Winoa! Napadaan ka. Ano natin? Wala naman. Wala kasi akong kasama sa bahay eh. Namasyal na naman yung nanay ko at yung stepfather ko. Nakakabagot. Teka. Gusto mo ng kape? Hindi na. Kakakape ko lang sa bahay. Pasensya na pala nung nakaraan hindi tayo natuloy. Ay, ayos lang naman. Wala namang problema yon. Pancho, nasaan ang kuya mo? Si kuya? Nasa palengke. Maraming binagsak na isda sa store nila kaya baka mamayang hapon pa yun makauwi. Pancho, nitong mga nakaraang gabi, madalas ako makarinig ng mga kaluskos sa paligid, lalo na sa bubungan ko. Nangyayari yun tuwing madaling araw, mga 3:00 hanggang 5:00. Pati nga rin kanina madaling araw meron eh. Napatigil siya sa pagkalikot ng makina ng tricycle niya. Marahil siyang tumingin sa akin ng may seryosong reaksyon. Tingin mo, aswang kaya yon? Ano pang narinig mo? Ano ba dapat? May narinig ka bang pagaspas ng pakpak? Durog na parang ganito? Yan, tapos parang umaangil. May narinig ka bang ganon? Wala naman. Wala kahit isa sa mga yan. Ganun ba yung tunog ng mga aswang? Oo. Yun ang pagkakalarawan ng lola namin tungkol sa tunog ng aswang. Baka hindi naman aswang yung narinig ko. Pero si Edea na tuwing madaling araw naririnig mo hindi normal yun Wala naman sigurong hayop ang babalik-balik doon para lang kumaluskos. Di sinasabi mo ngang aswang yun. Yan ang hindi pa natin sigurado. Pero gusto mo bang mas magkaroon ka pa ng mas maraming kaalaman sa mga aswang? Paano? Meron akong kilalang albularyo dito. Magaling siya manggamot. At may mga alam din siya sa mga aswang. Dati ko siyang naririnig na nagkukwento tungkol sa mga karanasan nila sa mga aswang na yan Ano, tara? May ginagawa ka pa yata Maayos na to. Tara, lakad lang naman mula rito Nagmamadali kaming maglakad patungo sa sinasabi niyang albularyo, Kabanong. Ilang minuto lang ay nakarating na rin naman kami kagad. Naabutan naming natutulog ang isang matandang lalaki na mahaba na ang balbas at bigote. Namumuti na rin ang buhok, nakasalamin ng bilog at kulay itim. Nako, mukhang tulog yata si Mang Ehersito Balik na lang tayo mamaya. Anong kailangan din niya? Payo para sa magkasintahan? Pasensya na. Hindi ako nagbibigay ng payo kung tungkol sa pag-ibig. Nabigla kami nang magsalita siya at bumangon. Tinanggal niya ang salamin niya at tumingin sa amin na para bang nakakaabala kami. Mang Ehersito! Bakit? Ano na naman bang kailangan mo? Pupunta ka lang dito para magdala ka ng babae. Hindi ako narito para sa payong pag-ibig. Hindi ko naman siya kasintahan
Bagong kaibigan ko ho siya. Bagong kaibigan? Sigurado ka? Magkaibigan lang po kami. Nandito po kami para makinig sa mga kwento niyo tungkol sa aswang. Gusto ko pong magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga nilalang na yun eh. Napanganga ang matandang lalaki, Kabanong. Pabalik-balik ang tingin niya sa akin at kay Pancho. Bigla siyang tumawa. Napahagalpak na parabang isang malaking joke ang sinabi niya. Bakit po kayo natatawa? Bakit ka naman magiging interesado sa mga aswang? Kasi naniniwala po ako na totoo sila. Paano ka naniniwala, Ber? Mukhang ang hindi ka taga-rito eh. Naniniwala po ba kayo sa alien? Ha? Alien? Anong kinalaman ng alien dito? Pero naniniwala naman ako. Hindi naman kayo taga-ibang planeta, di ba? Bakit kayo naniniwala sa alien? Ano ka? Ang sinasabi po niya, kahit naman hindi ka nakatira sa isang lugar, pwede ka pa rin maniwala kung ano mga nangyayari doon. Gusto ko yung ugali ng babaeng pa. Halikayo. Sundan niyo ako doon sa likod ng bahay. Doon tayo magkukwentuhan. Napangiti na lang kaming dalawa ni Pancho, Kabanong. Agad naman kaming sumunod sa matandang albularyo. Binigyan niya kami ng kape. Umupo kami sa mahabang upuan na yari sa kawayan ng puno. Sinimulan niya ang pagkukwento. Tahimik lang ako nakikinig. Habang nagsasalita siya, hindi ko na napapansin na nagtitindigan na pala ang balahibo ko. Ang dami niyang nalalaman tungkol sa mga aswang ng Bacolod. Ayon pa nga sa kanya, noon daw meron silang nakalaban na magkakapatid na aswang. Muntikan na raw silang mapatay ng mga yon. Ipinakita niya sa akin ang malalaking hiwa niya sa likod. Kalmot daw yun ng aswang sa kanya habang tumatakas sila. Yun na lahat yun? Yung mga sinabi ko, nakaraan na yan. Gusto nyo ba ng bago? Anong bago? Ibig mong sabihin, may latest kang nalalaman tungkol sa mga aswang? Pero ipapangako niyo muna sa akin na wala kayong pagsasabihan nito na kahit na sino. Kahit na sa pamilya ninyo. Ikukwento ko lang ito sa inyo para kung sakaling mamatay ako ang mahalaga, meron na akong napagsabihan. Bakit naman ako kayo mamamatay? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga yung sasabihin ko. Ano po bang nalalaman nyo? Ilang araw akong nawala kasi sumama ko sa mga kaibigan kong kagaya ko. Meron kaming natuklasan sa kabilang bundok. Yung bundok na matatanaw mo sa kabila kapag nasa hanging bridge ka. Nagpunta kami roon at meron kaming mga nakitang bakas ng aswang. Meron kaming mga nadatnan na mga buto ng tao na hinala namin. Buto yon ng mga taong biniktima ng mga aswang. Hindi kami tumigil. Hinahanap pa namin ang mga aswang na yon. Hanggang isang gabi, aksidente namin nalaman kung nasan sila. Nakita namin sila sa isang kuweba, pero wala kaming nagawa. Marami sila. Sa pagkakarinig namin isang buong angkan sila. Hindi namin alam kung ang mga aswang na yun ang mga aswang na dating nakatira sa kabilang baryo. Pero hindi namin inalis ang anggulo na baka sila nga yung mga aswang dati. Ang mahalaga ngayon, kumpirmado natin na hindi lang sila basta kwentong napaglipasan na. Totoong nabubuhay pa rin sila. At kung sakaling taga-rito nga sila dati, kailangan natin ihanda ang mga sarili natin. Dahil sa kanilang pagbabalik, tsak na meron silang gagawin. Dalawa lang yan. Gagante o may babawiin sila. Seryoso na ang mukha ni Mang Ehersito noong mga sandaling yon, Kabanong.
naramdaman ko na lang na bumilis na pala ang tibok ng puso ko. Pinagpapawisan ako ng malamig. Hindi ko inakala na ganun pala ang epekto ng kwentong yun sa akin. Nakatira ka sa lugar kung saan dati silang namumugat. Kung ako sa iyo, iha, umalis na kayo ron. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Mamaya niyan bigla na lang silang bumalik doon. Ang mga kagaya mong maganda, sariwa at inosente. Ang kagaya mo, ang hinahanap nila para sa kanilang pinuno. Ano pong ibig niyong sabihin? Kumukuha sila ng mga babae? Hindi lang basta kumukuha. Naghanap sila ng mga babaeng berhen na magiging karapat-dapat para sa kanilang pinuno. Sa pagkakaalam namin, kailangan nila ng magmamana ng trono. Kaya itong pinuno nila, kailangan magkaroon ng anak. Hindi sa kapwa-aswang, kundi sa isang normal na tao. Doon na natapos ang kwento ni Mang Ehersito, Kabanong. Pero pakiramdam ko, mas marami pa siyang nalalaman na ayaw na lang niya munang ipaalam ang lahat. Masaya kaming nagpaalam sa matandang albularyo. Nagpaalam na rin muna ako kay Pancho. Habang naglalakad pa uwi, isang lalaking nagmamadali ang nakabanggaan ko. Matigas ang katawan niya, kaya muntikan na ako matumba. Mabuti na lang ay nakahawak ko sa bakod. Uy, ka ba? Hindi mo ba ako nakita? Kung nakita mo ako, di sana. Hindi kita mababangga. Iilag ka naman, di ba? Kaso, hindi ka rin nakatingin kaya tayo nagkabanggaan eh. Kasalanan mo rin. Ano? Mo talagang sinisisi mo? Napatigil ako sa pagsasalita nang mapatingin ako sa mukha niya. Ang putla niya. Parang hindi nasisikatan ng araw. At ang mga mata niya parang palaging nanlilisik. Matalim ang tingin niya sa akin kahit nakangiti siya. Ako pa ngayon ang sinisisi mo. Wala ka rin ng mga mata? Meron. Pero hindi ko ginamit para mabangga kita. Ang lala mo? Sa susunod, gamitin mo yung mga mata mo para may silbi yan. Hoy, di mo ko dapat na sinusungitan, miss. Malay mo, magkita tayo ulit. Manigas ka. Hindi na ako tumugon pa sa huli niyang sinabi, Kabanong. Nagmamadali na lang ako naglakad. Nang makarating ako sa amin, ay wala pa si Mama at si Tito Toto. Nagluto na lang ako ng panghapunan namin para kahit papaano ay malibang ako. Mga bandang 7:00 ng gabi, dumating na si Mama at Tito Toto at sa labas pa lang ay naririnig ko nang nagtatawanan sila. Mabutit may hapunan na tayo. Saktong-sakto, nagugutom na ako. Ay, maraming salamat sa paghahanda, anak ha. Ay na lang ang kakain. Nauna na akong kumain kanina. Pinawa, pasensya na kahapon na. Kung ano man ang mga nasabi ko. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh. Wala yun. Pero gusto ko lang ipaalala din sa'yo na hindi mo kailangan magpakaama sa akin dahil nag-iisa lang ang tatay ko. Tumangon na lang si Tito Toto. Si Mama naman ay hinuwakan ako sa kamay. Hindi ko pa rin sila kinakausap nung gabing yon. Direktang pasok na ako sa kwarto ko. Maaga akong natulog. Pero mga bandang 3:00 na naman na madaling araw, nagising ako dahil naramdaman kong parang may mga naglalakad sa ibabaw ng bubong namin. Partikular na sa harapan ng silid ko. Napabangon ako kagad. Nawala agad ang antok ko. Dinampot ko ang walis tambo sa gilid sa posibilidad na baka aswang ang nasa itaas. Nakikiramdam lang ako. Maya-maya pa, narinig ko ulit ang mabibigat na paa. Sa pagkakataong yon, naisipan ko nang gisingin si Mama. Malalakas na katok ang ginawa ko sa pintuan nila. Sabay naman silang lumabas ni Tito Toto.
Nak, ano ba nangyayari? Nasa kasarapan na kami ng tulog eh. May nararamdaman akong parang may naglalakad sa bubungan natin. Ha? Wala yan. Baka naman kasi pusa lang yan. Hayaan mo na. Mabigat ang paa. Imposibleng pusa naman yon. Okay, sige. Titingnan ko sa labas. Walang pagdadalawang isip na lumabas ng bahay namin si Tito Toto. Ginamit niya pa ang hagdan para silipin ang bubungan kung sino ang naroon. Pero wala naman siyang nakitang kung ano. Bedowa, wala naman tao sa itaas eh. Baka guni-guni mo lang. Meron. Wala nga eh. Tingnan mo pa. Meron nga. Ilang araw ko nang naririnig yan eh. Hindi lang ngayon. Nung nakaraan pa. Ano ba yung sa tingin mo, anak? Tito Toto, sabihin mo nga sa akin, may aswang ba sa lugar na ito? Ano? Aswang? Nak, ano ba pinagsasasabi mo? Meron ako nakausap at ang sabi nila, itong area daw, itong baryo daw na ito, dating baryo ng mga aswang. Wala pang nakakapagsabi kung patay na lahat ng aswang kaya ang hinala nila, may aswang pa rin hanggang ngayon. At bumabalik-balik daw sila rito. Sabihin mo nga sa akin, Tito, totoo ba? Ano ba yung pinagsasasabi mo, Minowa? Mahal, ano ba tong anak mo? Bakit ganito to? Ang akala ko mag-i-enjoy tayo kapag nagbakasyon tayo rito. Pero ano naman to ha? Pasensya ka na, mahal. Ako na ang bahalang kumausap sa anak ko. Kausapin mo yan. Sinisira niya ng pagbabakasyon natin dito. Bumalik na sa loob ng kwarto nila si Tito Toto. Ako naman ay napapabuntong hininga na lang. Kausap ako ni Mama sa kwarto ko, pero kahit na anong sabi ko sa kanya na totoo ang mga nakikita ko, ayaw naman niya akong paniwalaan. Pakiusap naman, anak. Isinama ka namin dito para makapagsaya ka rin. Naman, tingin mo sa akin na babaliw na? Kung ano man ang sinasabi ko sa inyo, yun ang nararamdaman ko. Ilang gabi naman. Pero, hindi naman ibig sabihin yan meron ng aswang. Marami mga pusa na pag-alagala dito sa area. Grabe naman yung pusa na yan. Ang bigat ng paa. May pusa pa lang kasing bigat ng tao. Ay nako, ang kulit mo. Bakit ba hindi ka nalang makinig sa akin para maging masaya naman ang pananatili natin dito? Bakit kaya hindi na lang tayo umuwi? Total, wala ka namang pinapaniwalaan sa akin eh. Kung gusto mong umuwi, mauna ka na. Hindi na ako uuwi. Dito na ako titira. Magsasama na kami ni Tito mo rito. Sa narinig kong yon, ay agad akong napatayo. Parang otomatikong hindi matanggap ng kalooban ko ang sinabi niya. Hindi ako makapaniwalang nagdesisyon siya nang hindi ako tinatanong man lang. Seryoso ba kayo sa sinabi niyo, Ma? Oo. Sigurado ako at seryoso ako. Ma naman, ano ba? Bakit ba ang dali mo magdesisyon? Hindi mo pa nga gaanong kilala yung lalaking yan eh. Pumayag ako na makipagrelasyon ka sa kanya dahil sabi mo, gusto mo naman na maging masaya. Pero hindi para magsama na kayo. Ano bang gusto mong gawin ko sa relasyon namin? Habang buhay kaming magsyota lang. Ganon ba? Hindi ba pwedeng mas humigit pa ron? At saka, hindi ko sinasabing magsasama na kami para hingin ang pagpayag mo. Kasi ako pa rin ang ina mo. At alam ko kung ano makabubuti para sa akin. Hindi kita pinakikialaman noong ikaw ang naghanap ng lalaki para sa'yo. Ngayong ako naman ang sumusubok maging masaya bakit mo ako pinipigilan? Hindi naman sa pinipigilan kita, Ma. Wala naman sa akin problema kung sinong lalaki ang gusto mong makasama Pero sana naman, Ma, yung kilala mo na talaga. Yung kabisado mo na. Ni-brief nga niyan hindi mo alam ang size Tapos, magdidesisyon kang magsasama na kayo? Hindi ka ba nababahala na baka kapag magkasama na kayo bigla na lang siya magbago? Ma, kilalanin mo muna siya ng lubos. Basta. Buo ng loob ko. Dito na ako titira kasama niya. Ikaw, kung gusto mong umuwi,
umuwi ka. Pero kung hindi ka pa uuwi, tapusin mo na lang ang 2 linggo mo rito. Ayoko nang pag-usapan pa ito. Wala na tayong dapat na pagtalunan, Winoa. Lumabas siya ng kwarto ko at padabog na sinarado ang pinto. Ng mga sandaling yon, Kabanong, ay hindi pa rin ako nakatulog. Inabot na ako ng liwanag ay nanatili pa rin mulat ang aking mga mata. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang mga sinabi ni Mama, pati na rin yung mabibigat na yabag ng paa sa bubungan namin. Paglabas ko, agad kong kinwento kay Pancho at Juanito ang nangyari. Maging sila ay naniniwala na baka aswang nga ang mga nasa bubungan namin. Dahil dito, binigyan nila ako ng maraming bawang, pati na rin asin. Wala kasing ganun sa bahay ni Tito Toto. Tingin ko, kailangan mo na talagang umalis sa bahay na yon. Parang binabalik-balikan ka na eh. Eh paano naman ang nanay niya? Hindi mo ba narinig? Hindi sasama nanay niya sa pag-uwi niya? Ay, nako. Sumasakit ang ulo ko. Ewan ko ba yung nanay ko na yan, oh? Hindi ko alam kung bakit parang bigla na lang siyang nagbago. Eh nakikinig naman siya sa akin dati. Pero ngayon, hindi na. In love kasi ang mama mo. Ganon talaga. Matanda na rin kaya intindihin mo na lang. Pero kasi, nababahala ako para sa kaligtasan niya eh. Paano kung umuwi ako ng Maynila tapos siya naman ang guluhin ng aswang? Eh yung stepfather ko parang wala namang kayang gawin eh. Ang mabuti pa, puntahan na lang natin siya mang ehersito. Hihingi tayo ng angkop na pangontra kasi hindi naman sasapat yung binigay lang sa... Kasi hindi naman sasapat yung binigay naming bawang at asin eh. Habang may oras pa ako, ay sumakay ako sa kanila patungo sa bahay ng matandang albularyo. Agad kong kinwento ang mga nangyari. Kalmado lang akong pinakikinggan. Binigyan niya ako ng pulseras, pero hindi yun pangontra. Ang sabi niya, makakatulong daw yun para malaman kung aswang daw ba ang nasa harapan ko o hindi. Suotin mo ito. Kapag ang aswang ay dumikit sa iyo, mararamdaman mo ang parang uminit ang bato ng porselas na yan. Legit po ba ito? Epektibo yan, iha. Ginagamit ko na yan ng binata pa lang ako. Pero, Mang Ehersito, wala ba tayong gagawin? Mukha kasing nagbabalik na ang mga aswang eh. Tapos, itong kaibigan namin, parang tinatarget nila. Malaki ang posibilidad na aswang nga ang nararamdaman nitong kaibigan ninyo. Pero sa kasamaan palad, hindi pa ako pwedeng gumalaw. Hinihintay ko pa kasi ang kumpirmasyon ng mga kasama ko kung ang mga aswang na nakita namin sa bundok ay ang aswang din na dating nasa baryo nila. Sa oras na makumpirma namin, doon na ako gagawa ng hakbang para tugisin sila o siya. Napabuntong hininga na lang ako, Kabanong. Hindi ko kasi inaakala na magiging gano'n ang mangyayari sa bakasyon ko. Matapos ang pag-uusap doon, umuwi na muna ako sa amin. Pagdating ko sa amin, ay naabutan ko na silang nagmemeryenda. May naririnig akong ibang boses sa loob na parang narinig ko na. Pagpasok ko, nakita kong lalaki na kabanggaan ko sa daan. Kasama siya ni Mama at Tito sa lamesa. Ikaw? Sabi ko naman kasi sa iyo eh, magkikita tayo ulit eh. Bakit? Magkakilala kayo? Hindi, nakabanggaan ko lang siya sa daan. Sa hindi malamang dahilan, agad na nagtindigan ng mga balahibo ko, Kabanong. Habang nakatingin ako sa kanya, pakiramdam ko'y tumatagos sa pagkatao ko ang tingin niya. Pinagpawisan agad ang palad ko. Ramdam na ramdam ko ang kaba. Pamangkin ko si Borong. Dumaan lang siya rito dahil may pinuntahan siya. Diyan siya sa kabilang kanto. Hindi mo naman sinabi sa akin na meron kang kasama magandang babae rito. Tumigil ka, Borong ha. Parang anak ko na rin yan, kaya umayos ka dyan. Oh, kalma lang. Wala naman akong gagawin masama eh. Makikipagkilala lang naman ako sa kanya. Ay naku, wala ako sa mood. Anak naman. Inaantok ako. Gusto ko matulog. Hindi na ako lumingon pa. Nagpunta na lang ako sa kwarto ko
at isinarado ang pinto, napasalampak na lang ako sa kama. Nakakatakot siya. Ano bang meron sa kanya? Hindi ko mapakali nung hapon na yon, Kabanong. Tinatawag ko si Juanito at Pancho pero nagri-ring lang ang cellphone nila. Kaya naman napilitan na naman akong lumabas nang hindi nila nalalaman. Sa pintana kasi ako dumaan at sa likod ng bahay. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa kanila. Sakto naman na inabutan ko ang magkapatid na abalang nag-aayos ng tricycle. Oh, Winoa, gabi na. Anong ginagawa mo rito? Akala namin bawal ka nang lumabas ng ganitong oras, ha? Naalala niyo yung kinukwento kong lalaki na nakabanggaan ko? Pamangkin siya ng stepfather ko. At ang lalaking yon, namumutla ang balat. Nakakatakot tumingin. Teka. Ano bang gusto mong sabihin? Hindi ko alam kung tama ba itong iniisip ko. Pero yung lalaki kasi, hinala ko, aswang siya. Ha? Aswang? Bakit? Aswang ba ang tiyuhin mo? Kung hindi aswang ang pamangkin niya. Paano naman ang nangyari na iniisip mong aswang siya? Ano, naisip ko lang. Hindi tayo pwedeng magbintang. Mas maganda kung meron tayong patunay. Anong gagawin natin? Maghanap ng ebidensya. Sinasabi mo bang bubuntutan natin yung pamangkin ng stepfather mo? Kung yun lang ang tanging paraan para malaman kung ano siya, oo. Nagkatinginan silang magkapatid, pero sa bandang huli, pumayag na rin sila. Bumalik kami sa bahay namin. Nakatambay lang kami sa gilid ng mga halamanan. Maya-maya lang, nakita na lang namin si Borong na lumabas na ng bahay namin. Palihim namin siyang sinundan. Nung una, normal lang ang lakad niya. Pero habang tumatagal, pabilis ng pabilis ang lakad niya. Hanggang sa bigla na lang itong naglaho pagliko sa isang kanto. Pambihira, biglang nawala. Hindi kaya aswang talaga yung lalaking yun? Paano naman siya biglang mawawala? Ang bilis naman. Wala pa tayong patunay. Kung sakaling babalik siya sa bahay niyo, Winoa, sabihan mo kagad kami, ha. Tutulungan ka naming obserbahan siya. Tumango na lang ako sa sinabi nila, Kabanong. Kahit na natatakot ako, kinailangan ko pa rin umuwi sa amin dahil ayaw ko mag-alala ang nanay ko. Hinatid naman nila ako hanggang sa amin. Hindi sila umuwi kagad hanggat hindi nila ako nakikitang pumasok sa loob ng bahay. Yung tungkol sa aswang? Oo, totoo mga yon. Napatigil ako sa paglalakad nang biglang magsalita si Tito Toto na galing pang banyo. Nagpupunas ng buhok sabay kuha ng tubig sa gilid. Totoo mga kwento-kwento rito. Ang sabi nila, maraming aswang dito sa baryong ito. Sabi nila, dito naninirahan ng mga aswang noon. Pero noon yun. Ang tagal na noon. Bata pa ako noon eh. Sa tingin mo, may aswang pa rin ba ngayon? Sa ibang lugar siguro meron. Pero dito sa probinsya natin, tingin ko wala na. Kasi may mga taong tumutugi sa kanila kaya unti-unti rin silang nauubos. Yun ang pagkakaalam ko. Yung nararamdaman ko na sinasabi ko sa inyo, totoo yun. Hindi ako gumagawa ng kwento. Hindi lang basta guni-guni. Pasensya na ha. Hindi kaagad kita pinaniwalaan eh. Ayoko lang kasing humaba pa ang usapan na, alam mo na, matatakot yung nanay mo. Pero tungkol dyan, huwag ka mag-alala. Mamaya, bago ako matulog, magsasaboy ako ng asin sa taas. Sige, salamat. O sige na, alis na muna ako ha. Saan ka pupunta? Nagpaalam ako sa nanay mo. Yung mga pinsan ko kasi nagyayaya ng inom. Matagal ko nang hindi nakakasama mga yun eh. Bumalik na kasi yung iba naming angkan. Kaya may mga konting selebrasyon lang. Sinasama ko nga mama mo ayaw niya. Ikaw ba? Gusto mo? Hindi na. Anong gagawin ko ron kung wala si Mama? Sige na. Alis na ako. Uwi ako mamaya mga alas 10 o alas 11. Magsasabay ako ng asin sa taas. Tumango na lang ako sa kanya, Kabanong.
Ngumiti naman siya sa akin. Naguguluhan ako nung gabing yun. Hindi ko alam kung bakit bigla-bigla na lang siyang bumabait sa akin. Kung minsan, natatakot na lang ako kasi pakiramdam ko, parang imposibleng itrato niya ako ng ganon. Lumipas sa mga oras, walang nagparamdam sa bubong. Himala kasi kahit isang kaluskos, wala akong naramdaman. Kinaumagahan, si Mama lang ang inabutan ko sa sala. Nakapaghanda na siya ng pagkain. Hindi niya ako kinikibo kaya ako na ang unang bumasag ng katahimikan. Nasaan po si Tito Toto? Hindi nakauwi. Baka nalasing kagabi. Minsan lang kasi naman mag-inom yon. Baka nilubos-lubos. Nandiyan na kasi mga kamag-anak niya. Nakabalik na daw galing ng Maynila. Bakit hindi ka sumama? Kung sasama ako, wala kang kasama rito kagabi. Pero ma, ayos lang naman ako rito. Dapat sumama ka na lang. Naniniwala ako sa'yo. Ha? Tumigil si Mama sa pagsasandok ng kanin at tumingin sa akin ng seryoso. Tumingin din siya sa labas kung may ibang makakarinig bago siya magsalita. Nakita ko kaninang madaling araw. Alin? Yung sinasabi mong aswang. Ha? Wala naman ako nakitang aswang kaninang madaling araw Bandang alas 5. Gising ka ba nun? Alas 5? Hindi. Tulog ako noon. Lumabas ako para mag-init ng tubig. Nakita ko yung anino niya sa tapat ng bahay. Anino ng lalaki. Naglalakad na mabigat ang paa. Nung una, gusto kong isipin na baka akyat bahay. Pero nakita ko kasi yung may pakpak. Sa sinabing yun ng nanay ko, agad na umandar na naman ang kilabot sa aking sistema. Malamig ang simoy ng umagang yon, pero init na init ang katawan ko. Tagaktak na naman ang pawis ko. Napansin niyo ni Mama kaya hinawakan niya ang kamay ko. Anak, naniniwala ako sa iyo. Kaya magsabi ka pa rin palagi sa akin, ha? Pero ma, hindi ba tayo gagawa ng paraan para malaman kung sino ang aswang na yon? O kung paano man lang natin maitataboy? O pwedeng umuwi na lang tayo sa Maynila. Parang hindi naman na tayo safe dito Hindi ako pwedeng umalis dito, anak. Nakapagbitiw na ako ng pangako kay Toto na dito na kami titira. At alam na yon ng pamilya niya. Sa susunod na linggo, ihaharap na rin niya ako. Kaya hindi pwedeng umalis ako rito. Ikaw, siguro mas magandang umuwi ka na ng Maynila. My God! Hindi naman kita pwedeng iwan dito, ma. Wala akong tiwala sa lalaki mo. Hindi ko alam kung kaya ka ba niyang ingatan dito. Okay, fine. Walang uuwi. Gagawa na lang tayo ng paraan para malaman kung sino ang aswang na yon at kung paano siya ay maitataboy. At paano mo naman gagawin yon, anak? Meron akong kilala, ma. Kahit na papaano ay gumaan na rin ang pakiramdam ko dahil meron na akong kasama sa paniniwalang may aswang kabanong. Hindi na lang namin sinabi muna kay Tito Toto ang tungkol doon. Dakong tanghali na nang makabalik na si Tito Toto. Ako naman ay nagpaalam na muna sa kanila na may pupuntahan lang sa bayan. Pero ang totoo, makikitambay lang ako sa magkapatid. Pagdating ko sa kanila, meron akong natanaw na kumpulan ng mga tao sa hindi kalayuan sa kanilang bahay. Lumapit ako doon. Nakita ko naman ang magkapatid na naroon. Nakikiosyoso sa isang bakuran. Anong meron dyan? Bakit ang daming tao? Nangyari na yung kinatatakutan ng lahat. Ha? Bakit? Ano bang nangyari? Sabihin mo. Nagbalik na yung mga aswang. Ano? Sigurado na ba yan? Yung asawa ni Aling Margie, natagpuan sa gubat na wakwak na ang tiyan. Ang sabi ni Aling Margie, nanguhuli lang ng dagang bukit yung asawa niya. Tapos kaninang umaga, may nakakita. Nakaandusay na raw. Buka na ang tiyan. Kapag mga ganitong senaryo, mga aswang lang naman ang unang iisipin ng mga tao na gumawa nun Anong sabi ni Mang Ejercito?
Hindi ba namin siya nakakausap? Winowa, kung ako sa'yo, umuwi na kayo ng mama mo sa Maynila. Baka madamay pa kayo. Lalo na ngayon na sinasabi mong ginugulo ka rin ng aswang tuwing madaling araw. Hindi ako makakaalis. Hindi uuwi si Mama dahil dito na sila titira ng stepfather ko. Pero naniniwala na sa akin ng nanay ko. Kaya ang naisip ko, kailangan namin malaman kung anong dahilan at bakit ako inaaswang. Delikado yung naisip mo, Winowa. Mas lalo ka pang pag-iinitan yan eh. Hindi. Mas magandang malaman nila ang dahilan para malaman din natin kung ano dapat nating gawin. Si Mang Ehersito ang makakatulong sa atin ito. Hindi na namin tinapos pa ang pagkalap ng impormasyon sa mga nakukumpulang tao. Agad na rin kaming umalis at nagtungo kung saan naroon si Mang Ehersito. Sakto naman na katatapos lang niya sa kanyang ginagawa. Mang Ehersito, nabalitaan niyo ba yung balita ngayon? Anong balita? Hindi ko alam. Maghapon akong nandito eh. Yung asawa ni Aling Margie, natagpuan na patay. Wakwakan tiyan. Mang Ehersito, tingin ko, nagbabalik na sila eh. Bumukas ang pangamba sa mukha ng matandang albularyo, Kabanong. Napalunok na lang din ako ng laway ng mga sandaling yun. Kahit hindi ko pa nakikita ng harapan ng aswang, parang nilalamon na ng kilabot ang buong pagkatao ko. Iwasan niyo muna maglalabas ng gabi. Delikado. Lalong-lalo ka na, iha. Wag na wag mong tatanggalin ang suot mong yan na porselas. Hindi pa ba yan umiinit mula nang ibigay ko sa iyo? Paano pagdikit ba ang kailangan? Kailangan ba matagal nakadikit sa akin ang aswang? Mga nasa 5 segundo lang. Pwede na. Kaya dapat alerto ka, iha. Yung aswang na nanggugulo sa iyo, baka mas lalong lumakas ang loob dahil meron na silang nabiktima. Yung ginawa nilang yon, isang mensahe na gusto nilang iparating sa mga tao. Minsan na nagsasabing handa na silang bawiin kung ano ang kanila. Kabanong hindi pumapakali ang kalooban ko ng mga sandaling yon. Nawala na sa isipan ko ang plano naming sundan si Borong. Umuwi na lang ako kagad sa bahay. Napansin ng nanay ko na parang balisa ako, kaya agad niya akong sinundan sa kwarto. Nak, anong problema? Nagpaparamdam na ulit sila, Ma. Sinong sila? Ma, yung mga aswang. Nagbabalik na sila. Babawi na nila ang lugar nito. Kaya kailangan na nating umalis dito. Pero anak, di ba napag-usapan na natin ang bagay na ito? Hindi ako makakaalis dito dahil mama naman. Mas mahalaga pa ba sa iyo ang pangako kaysa sa kaligtasan natin? Ma, hindi ako aalis dito hanggat nandito ka. Kakayanin ba ng konsensya mo na mapahamak din ako dahil sa desisyon mo? Pero kung aalis tayo, paano naman si Toto? Hindi siya aalis dito. Kung ayaw niya, bahala na siya. Basta, kailangan natin makaalis dito dahil madadamay talaga tayo sa gulo. Nanahimik si Mama, Kabanong. Nagdadalawang isip siya. Kitang-kita ko sa mga mata niya kung gaano niya kamahal si Tito Toto. Hinawakan ko siya sa kamay. Tiningnan ko siya sa mata at nakiusap ako sa kanya. Sige, sasabihin ko ito kay Toto. Pilitin natin siyang sumama pabalik sa Maynila. Niyakap ako ng mahigpit ng nanay ko. Ramdam ko ang takot base sa panginginig niya ng kamay. Nung hapon na yon, nanatili na lang muna kami sa bahay ni Mama. Nag-impake na rin kami noon para kung sakaling pumayag ang stepfather ko, aalis na lang kami kaagad. Mga bandang 8:00 ng gabi, umuwi na rin si Tito Toto. Masaya pa siya noon. Nakangiti ng malapad at may dala-dala pang pagkain. Oh, may dala akong letsyong manok. Galing ito sa kaibigan ko. Tara na, pagsaluan natin to. Toto, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Pero pakinggan mo muna sana ako bago ka magalit. Ha?
Ano ba yan? Bakit naman ako magagalit dyan? Pwede bang umuwi na tayo sa Maynila? Ano? Bakit tayo uuwi? Akala ko ba si Winowa lang ang uuwi? Akala ko ba magsasama na tayo rito? Kailangan na nating umuwi, Toto. Nagbabalik na raw ang mga aswang sa baryong ito. Ano? Hindi niyo ba nabalitaan yung natagpo ang bangkay sa gubat? Wakwak ang tiyan. Marami ang nagsasabi na aswang daw ang gumawa nun. Kaya naisip ko, umuwi na lang muna tayo. Kasi kung sakaling totoo ngang magbabalik na ang mga aswang, delikado ang buhay natin dito. Dahil dito sa mismong baryo na ito, ang dating nakatira ang mga aswang. Ikaw, Winowa, kung ano-ano mga pinagsasasabi mo sa mama mo eh. Tingnan mo, pati yan, napapraning na rin. Yung bangkay na natagpuan sa gubat, ha? Hindi aswang ang umatake doon, kundi mabangis na baboy ramo. Ilang beses na nangyayari yan dito noon. Hindi na yan bago. Kaya pwede ba, itigil nyo na yung mga aswang-aswang na yan? Oo, totoo nga sila. Pero matagal na silang wala rito. Kaya walang aalis. Lalong-lalo ka na. Winowa, dito ka lang sa bahay. Sa ayon sa gusto mo, aalis kami. Sumama ka man o hindi, aalis kami. Ang kulit mo rin ano? Hindi nga kayo aalis. Kung gusto mo, ikaw umalis. Maiwan dito mama mo. Dito na namin sisimulan ng bago namin buhay na wala ka. Kaya pakiusap lang ha. Tigilan mo na ang pag-impluensya mo sa mama mo na lumayo sa akin. Ha? Ano pinagsasabi mo? Alam ko na una pa lang ayaw mo na talaga sa akin. Alam ko naman na kahit na kailan hindi ko mahihigitan ng tatay mo. Pero wala ka na magagawa Nagmamahalan na kami ng mama mo. Wala naman akong problema kung magmahalan kayo Ang akin lang naman, yung kaligtasan natin. Kung pwede lang sana umalis na muna tayo. Bumalik na lang tayo kapag ayos ng lahat. O sige, bahala na kayo. Kung gusto niyong umalis, sige lang. Basta ako, hindi ako alis dito. Talia, dito lang ako. Mananatili ako dito dahil yon ang pangako natin sa isa't isa. Pero kung talagang gusto mong umalis, iwan mo ako. O di ikaw na bahala. Toto, Lumabas na si Tito Toto. Hahabulin pa sana siya ng nanay ko pero pinigilan ko na siya. Kinuha ko ang mga gamit namin. Tinawagan ko kagad si Pancho at Juanito. Agad din naman silang dumating. Kaso, ang problema, sira ang tricycle nila kaya wala kaming masasakyan. Kung doon na lang kaya muna tayo sa bahay ni Mang Ehersito, mas safe doon. Talagang hindi ka malalapitan ng aswang. Huwag kayong mag-alala. Kami na pang bahala sa inyo. maraming salamat sa inyo, ha? Gabing-gabi na noon, Kabanong. Nagmamadali na kaming naglakad papunta sa bahay ng albularyo. Mukhang inaasahan na rin ni Mang Ehersito na darating kami, kaya pinapasok niya kagad kami. Ayos na sana ang lahat, pero biglang hindi ko makita ang pitaka ko kung saan nakalagay ang lahat ng pera namin. Kailangan pa naman namin ng panggastos dahil mahaba-haba ang biyahe namin. Bakit Winowa? May problema ba? Yung pitaka ko naiwan ko yata sa kwarto ko, sa ilalim ng unan. Kailangan kong kunin yun. Di bali na. Ako na ang kukuha. Ha? Hindi pwede. Kapag nakita ka ni Tito Toto doon, baka isipin niyang akyat bahay ka pa. Ako na lang. Hindi. Sasamahan na lang kita. Delikadong ikaw mag-isa. Bakit? Saan kayo pupunta? Babalikan namin yung naiwang pitaka ni Winowa. Mabuti pa dalhin niyo ito. Ha? Ano ito? Tubig? Hindi yan basta tubig. Isaboy niyo sa aswang yan. Parang asido yan sa balat nila. Pinaghalo-halong mga halamang gamot pero mas marami ang katas ng bawang. Nagmamadali kaming naglakad paalis, Kabanong. Noong mga sandaling yon, ay kinakabahan na talaga ako. Kahit na wala pa namang aswang, hindi pa rin mapakali ang aking kalooban. Parang pakiramdam ko,
merong nakatingin sa amin sa gilid-gilid. Hindi nagtagal, narating na rin namin ang bahay. Pero hindi pa man kami nakakalapit, napatigil na kami sa paglalakad. Narinig na kasi namin agad ang nagtatalong boses ng dalawang matanda. Kilala ko yung isang boses na maangas. Kay Tito Toto yun. Pero yung boses na isa ay hindi ako pamilyar. Nagkatinginan kami ni Pancho. Nagdesisyon kami na lumapit ng bahagya at sumilip sa bakuran kung ano ang nangyayari. Paghawi namin ng halaman, nakita namin si Tito Toto na merong kausap na matanda rin. Sa gilid nila ay may mga kalalakihan din. Habang sa likod naman ng stepfather ko, ay naroon si Borong. Sinabi ko naman sa iyo na kahit na ano mangyari, huwag mo silang paalisin ng bahay. Lalong-lalo na yung dalaga. Kahit na kailan talaga, wala akong maasahan sa iyo, Toto. Ang kulit mo rin naman kasi kuya eh. Ilang beses ko mang sasabihin sa'yo na hindi ako interesado na saluhin ang pagiging tagapagmana. Ikaw na lang. Total, ikaw naman ang tinuturing na pinulo ng angkan natin eh. Kung kaya ko lang na magkaanak, bakit hindi? Alam mo naman na baog ako. Kaya nga ikaw ang inaasahan ng buong angkan natin. Nasa kamay mo nakasalalay ang mga bagong henerasyon. Kapag napangasawa mo yung babaeng yon, makakapagparami ka ng mga bagong kauri natin. Kalahating tao, kalahating aswang. Ginawa ko na ang pinag-uutos mo. Pinapunta ko na sila rito. Kayo na ang bahala sa babaeng yon. Basta ang akin lang, huwag niyong gagalawin si Talia. Siya lang ang prioridad ko. Bahala na kayo doon sa babae, doon sa anak. Panakan niyo ng panakan para magkaroon ng bagong uri ng aswang. Hindi mo talaga naiintindihan ano. Kaya nga ikaw ang inaasahan ko. Dahil ikaw lang ang dugong bughaw na pwedeng maanakan siya. Ayoko nga. Mahal ko si Talia. Kaya ko siya dinala rito para mamuhay kami ng payapa. Alam mo na walang patutunguhan ng pagmamahala ng isang tao at isang aswang. Bakit ba ayaw mong makinig? Sa'yo nakasalalay ang buhay ng angkan natin. Kailangan natin magpalakas ng bilang para mabawi kung ano ang nawala sa atin. At para pagbayarin din ng mga taong sumira sa atin. Toto, gawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Hanapin mo ang babaeng yon. Tsaka kung hindi pa sila nagkakalayo dahil walang masasakyan. Ayoko nga. Ayokong anakan yon dahil Sino nga anakan mo? Yung matanda mong syota? Hindi ka na magkakanak doon. Laspag na yon. Menopause na yon. hoy, magdaan-daan ka sa pananalita mo ha. Napatakip na lang kami ng bibig ni Pancho nang makita naming biglang humaba ang kuko ni Tito Toto. Ganon din ang ibang kalalakihan na nakapaligid sa kanila. Hindi ako makapaniwala sa natuklasan namin. Sobrang nagulat ako sa revelasyon. Nakakawindang, nakakatulig. Saka ko lang naalala nung hinawakan pala ako ni Tito Toto sa balikat, uminit ang porselas. Hindi ko lang napansin dahil nasa iba ang takbo ng utak ko. Kaya kitang patayin ngayon, Toto. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Pero hindi ko yung gagawin dahil iniisip ko ang angkan natin. Kaya naman, gawin mo ang tama, Toto. Mas lalong hindi mo makakasama matandang yon kapag patay ka na o kaya naman kapag patay na siya. Hindi na nakapagsalita pa si Tito Toto ng mga sandaling yon, Kabanong. Nakita ko ang pagkabahala sa kanya mukha. Parang nangangamba siya sa maaaring gawin ng kinakausap niya. Habang kami naman ni Pancho, kinikilabutan kami ng malala sa mga natuklasan namin. Lalong-lalo na ako. Natatakot ako para sa kaligtasan ng mama ko. Ngayong alam ko na ang tinatago ni Tito Toto, mas lalong lumakas ang dahilan ko para umuwi na kami ng Maynila. Kailangan na nating umalis. Baka makita nila tayo dito. Dali na. Paalis na sana kami nang biglang matapakan ni Pancho ang marupok na sanga na nasa lapag. Dahil sa sobrang tahimik ng paligid, narinig nila kami. Napadako ang tingin nila sa kinaroroonan namin. Nakita na lang namin na unti-unti nang lumalapit si Borong sa amin.
Dahil doon, hinawakan na ako ni Pancho sa kamay. Hinila niya ako, tumakbo na rin kami paalis. Buong akala namin ay naiwan na namin sila. Pero laking gulat na lang namin nang biglang lumitaw si Borong sa aming harapan. Napatigil kami. Napahigpit ang hawak ni Pancho sa kamay ko. Habang si Borong ay nakatingin lang sa amin ng masama. Kanina ka pa hinahanap ni Tiyo ah. Nandito ka lang pala, Winawa. At may kasama ka pa talagang lalaki ah. Sa ganitong oras? Anong pakialam mo? Lumayas ka nga dyan at padaanin mo kami. Alam mo bang sumasakit ang ulo namin kakahanap sa inyo at sa nanay mong kulubot? Nagiging abala na kayo sa oras namin ah. Kaya naman, Kaya naman ano? Papatay mo na kami? O kaya gagawin mo kaming hapunan ninyo? Gagawing sisik, bopis? Ano? Kasi aswang kayo, di ba? aha, alam mo na pala ha? Kaya pa unang tingin ko pa lang sa'yo eh. Alam ko nang hindi ka dapat pagkatiwalaan eh. Pero nalin lang kayo ni Tiyo. Wala kayong kalamalam na aswang din pala siya. At higit sa lahat, hindi nyo alam na dinala kayo rito para ipagkanulo sa amin. Padaanin mo na kami. Kung hindi ka tatabi, masasak ka. Ano? Masasaktan? Tingnan mo nga yung itsura mo. Takot na takot ka? Naginginig ka? Eh mukhang wala ka namang kayang gawin para sa babaeng yan eh. Kaya, pwede ba? Manahimik ka na lang dyan. At bitiwan mo yan at ibigay mo sa akin. Hindi. Hindi ko ito ibibigay sa'yo. Makakasakitan mo na tayo sa muka. Mamamagaya mukha mo sa akin. Manahimik ka! Hindi ako interesado na magsayang ng oras sa'yo. Ah, ganun ba? Sige, lumapit ka na magkaalaman tayo. Umangil ng malakas si Borong Kabanong. Nakita kong humaba ang mga kuko niya. At manglalapit na sana siya sa amin nang ilabas ni Pancho ang garapon na ibinigay sa kanya ni Mang Ehersito. Isinaboy niya yung kay Borong. Dinamaan siya sa muka. Nabigla kami nang makitang nalapnos ang mukha niya. Galit na galit siyang sumigaw. Sinamantala naman namin ang pagkakataon para makaalis. Naripas kami ng takbo. Pero sinundan pa rin niya kami. At sa pagkakataong ito, nadakma niya si Pancho. Walang iya ka! Anong karapatan mong sirain ang magandang mukha ko? Ha? Ha! Maganda mukha? Saan? Aba, nangaasar ka pa ha? Akmang susuntukin na siya ni Borong, pero nakakuha ko ng pagkakataon para damutin ang bato sa gilid. Pinukul ko yung kay Borong at tinamaan siya sa batok. Sa ginawa kong yon, ay nabitiwan niya si Pancho. Nakaramdam siya ng pagkahilo. Pero hindi pa ako nakontento. Tumakbo ko na mabilis at saka sinipa ko siya sa pagitan ng kanyang mga hita. Namilipit siya sa sobrang sakit. Dahil dito ay tuluyan na namin siyang naiwan. Pagdating namin sa bahay ni Mang Ehersito, ay wala na kaming sinayang na pagkakataon. Agad namin kinuwento sa kanya ang aming mga nalaman. Halos matumba ang nanay ko sa kinatatayuan niya. Hindi siya makapaniwala. Nawindang siya ng malala. Muntikan pa siyang mawalan ng malay dahil hindi niya matanggap na kabilang si Tito Toto sa mga aswang. Kaya pala may nakita ko sa kanya dati na mga libro pang aswang. Ay, aswang pala talaga siya. Diyos ko, bakit hindi ko man lang nahalata ang bagay na yon? Mang Ehersito, anong gagawin natin ngayon? Ngayong kumpirmado nang nagbalik na nga sila, kailangan ko nang kausapin ng mga kasamahan ko. Kayo mag-ina, kailangan nyo nang umuwi sa Maynila. Ikaw, Iha, ang kailangan nila. Kaya sigurado kong hindi magiging madali ang buhay nyo rito. Pero, paano kung pati sa Maynila sundan sila? Si Mang Toto, taga Maynila rin yun eh. Malaki naman ang Maynila at moderno naman doon. Mas mahihirapan na silang kunin ako ron. Maraming kakilalang pulis si Toto. Mapapahanap niya kagad tayo kung sa Maynila tayo uuwi. Eh saan? Saan tayo pupunta ngayon? Doon na muna tayo sa tiyahin mo sa Isabela. Malayo sa Maynila. Hindi niya tayo matatagpuan doon.
Ngayon na kayo umalis. Nagpadala na ako ng mensahe sa kakilala ko para sunduin kayo rito. Ikaw, Ma, ayos ka lang ba talaga? Hindi ako ayos, pero kailangan kong tanggapin ito. Mas mahalaga sa akin ang kaligtasan natin kaysa sa buhay pag-ibig ko. Sadyang hindi ko lang talaga matanggap na isa pala siyang aswang. Sige na, pumasok na muna kayo sa loob habang hinihintay natin ang magsusundo sa inyo. Nanatili na muna kami sa loob ng bahay ni Mang Ehersito, Kabanong. Mga kalahating oras lang ang nakalipas, tumawag na ang lalaking sana'y susundo sa amin. Pero sa kasamaang palad, Hindi natutuloy yung kakilala kong may truck. Buisit! ha? Bakit? Anong nangyari? Nag-away sila ng asawa niya. Binutas ng asawa niya yung mga gulong. Ay sus, pambihira naman oh. Paano kami makakaalis ngayon? Pwede naman bukas na lang. Hindi na po pwedeng bukas eh. Mas madali nila kayong makikita kapag ganun. At nagbalik na sila. Yung area na tinitiran nyo, siguradong naroon na sila mamayang umaga. Meron pa akong isang kakilala, pero wala akong contact sa kanya. Kailangan tayo ang pumunta. Ayos na ba ang tricycle ninyo? Eh yun lang, hindi pa. Sira pa eh. Kailangan natin maglakad. Wala kaming ibang choice ng mga oras na yon, Kabanong. Kahit na may kalayuan, wala na kaming pakialam. Ang mahalaga na lang sa amin ay makaalis at makatakas sa panganib na maaring idulot sa amin ng mga aswang. Nak, pasensya ka na ha. Dahil sa akin pati ikaw nalalagay na rin sa panganib. Hindi naman kita sinisisi, Ma. Alam ko naman na gusto mo lang naman maging masaya. Ang akin lang naman, yung kaligtasan mo. Kaya habang magkasama tayo, hindi kita pababayaan. Si Toto, alam kong ayaw mo sa kanya. At kahit nalaman kong aswang siya, totoong nararamdaman ko ang kabutihan niya sa akin. Ma, ang aswang ay likas daw na masama. Kaya wag na tayong umasa na mabuti si Tito Toto. Isang malaking himala kung pipiliin niya kung ano ang tama. Sana talaga magkaroon ng himala. Hindi pa kami nakakalayo sa lugar namin, Kabanong. Nakarinig na kami ng maraming kaluskos. Huminto si Mang Ehersito. Sumenya siya na gumilid kami. Marahan kaming umupo at nakiramdam sa paligid. Nandyan na sila. Kahit na anong mangyari, wag kayong gagawa ng kahit na anong ingay. Nanatili lang kami sa halamanan. Maya-maya lang, nakita na namin ang grupo ng kalalakihan. Para silang mga aso na amoy ng amoy. Lalong tumaas ang level ng kaba namin. Nababahala ko na baka maamoy nila kaming naroon. Pero kalmado lang si Mang Ehersito. Hindi nagtagal, umalis na rin ang mga yon. Paanong hindi nila naamoy na narito tayo? May sipon ba sila? Barado ba ilong nila? Dahil dito, Pinakita niya sa amin ang nabubulok na kay Mito na may halong dumi ng kalabaw. Kaya pala nakakaamoy kami ng mabaho at yun pala ang daladala ni Mang Ehersito. Pero laking pasalamat pa rin namin. Dahil doon, nakaligtas kami sa unang grupo ng mga aswang. Buong akala namin ay makakaalis na kami. Pero hindi yun nangyari. Nang makalayo na kami sa aming baryo, dito na nagbago ang ihip ng hangin para sa amin. Paliko na kami sa isang kato nang biglang humarang isang matandang lalaki. Ang matandang kinakausap ni Tito Toto sa bakuran nila na sa pagkakaalala ko, Warren ang pangalan. Saan ang punta ninyo? Nagmamadali ba kayo? Pwede ko kayong tulungan. Meron akong sasakyan. Nagkatinginan si Mama at si Mang Ehersito. Pero kaming dalawa ni Pancho, alam namin na may hindi magandang mangyayari. Kaya naman agad na akong bumoses. Sinuportahan din naman ito agad ni Pancho. hindi mo kami maloloko. Ikaw yung nakatatandang kapatid ni Tito Toto. Ikaw ang pinuno ng mga aswang. Tama ang sinabi niya, Mang Ehersito.
Yan yung nakita namin kinakausap ni Mang Toto eh. At ikaw naman, iho, ang nagsabi ng asido sa mukha ng anak kong si Borong, tama? Tama lang sa kanya yun. Salot na aswang yun eh. Mang Ehersito, kakayanin ba natin itong matandang ito? Kung siya lang mag-isa, baka oo. Kayanin pa natin. Huwag kayo mag-alala. Hindi ko naman kayo sasaktan eh. Ang gusto ko lang naman sana ay isa lang sa inyo. Ikaw, Iha. Oo, ikaw. Sumama ka sa amin kung ayaw mong may masaktan pang iba. Ikaw lang naman ang kailangan ko eh. Anong pinagsasasabi mong matanda ka? Huwag mong kunin ang anak ko. Eh sinong gusto mong kunin ko? Ikaw? Eh wala naman kami mapapala sa iyo eh. Matanda ka na. Hindi ka na pwedeng anakan. Anakan? Yun lang ang gagawin mo sa anak ko? Aanakan? Gagamit sila ng isang babae para makagawa ng mga bagong uri ng aswang. Gagawa sila ng bagong henerasyon at gagamitin nila ako. Uy, mabuti naman at alam mo. Hindi na ako magsasayang pa ng oras para makapagpaliwanag. Kaya naman, tara na. Sumama ka na lang sa akin. Kung talagang kaligtasan ng nanay mong iniisip mo. Hindi! Huwag kang sasama! Kakalabanin mo muna ako bago mo! Wala akong oras sa'yo. Mahinang albunaryo. Sumipol ng malakas si Mang Warren. Mula sa madilim na gilid, lumabas sa mga aswang. Umaangil ang lahat ng iyon. Dahil doon, ay mas lalo kaming nabahala at nag-alala. Alam ko na sa oras na dumugin kami ng mga aswang, siguradong walang mabubuhay sa mga kasama ko. Sige na, sasama ako! Ano pa pinagsasabi mo, anak? Ma, mas malaga sa akin ang kaligtasan mo. Pero alam mo naman ang gagawin nila sa'yo, hindi ba? Oo, ma. Alam ko. Pero ito lang ang tanging paraan para makaligtas tayo. Mas mahalaga ang buhay ng mas marami kaysa sa buhay ng isa. Hindi mo naman ito kailangan gawin eh. Kailangan ko. Buhay ng nanay ko ang pinag-uusapan natin dito. Eh pwede naman natin kalabanin ng mga yan. Hindi mo ba sila nakikita? Ang dami nila. Tapos tayo, 5 lang. At wala rin kaming may tutulong sa inyo kasi wala naman kaming alam. Kaya nga, ito lang ang tanging paraan para makaligtas kayo. Sige lang, hayaan mo siya. Ang tagal nyo naman magdesisyon. Naiinip na ako. Sige, sasama ako sa inyo. Pero sa isang kondisyon, hahayaan niyo makaalis sila. Huwag niyo silang sasaktan. Yun lang ba? Napakadali naman ang kondisyon mo. O sige, walang problema. Mga kasama, padali nyo sila. Anak naman, ayos lang ako, ma. Lumapit na ako kay Mang Warren. Sila mama naman ay naglakad na rin palayo. Umiiyak-iyak pa siya. Hindi na lang din ako tumingin para hindi na ako manghina. Dinakma ako ng 2 lalaki at tinumakan ako sa magkabilang braso. Marahas nila akong kinaladkad papasok ng kagubatan. Alam mo bang hindi ka kayang ibigay sa akin ang direkta ng kapatid ko? Kasi mahal daw niya ang nanay mo. Napaka-inutil talaga ng siraulong yon. Kung hindi pa ako gagawa ng paraan hindi rin mangyayari ito. Masama ka kasi. Yung kapatid mo kahit papaano, may natitira pang kabutihan. Hoy, walang mabuting aswang. Pabubuti lang kami sa angkan namin pero kahit na kailan, walang aswang na naging mabuti sa tao. Magsasalita pa sana ako, pero biglang napatigil sila nang merong grupo pa ng aswang na humarang sa kanilang daraanan. Narinig ko na lang ang boses ni Tito Toto. Anong ibig sabihin nito, Toto? Ilang beses ko namang sinabi sa iyo, kuya. Hindi ko kaya ang pinagagawa mo. Dahil parang anak na ang turing ko sa taong yan. Si Talia ang mahal ko. Siya ang gusto ko maging asawa habang buhay. Hindi ko kayang asawahin yan at magkaroon ng maraming anak sa kanya. Dahil hindi yon magugustuhan ni... Marami ka! Bakit mo ba iniisip ang mararamdaman ng matandang yun angkad natin ang nakasalalay dito? Dahil mahal ko ang taong yon. Sa unang pagkakataon, naranasan ko kung paano maging normal. At siya lang ang nagparamdam sa akin noon, kuya. Kaya kung dadalhin mo yung babaeng yan at ipipilit mo ko na gawin ang ayaw ko, pasensyahan tayo.
pero mapipilitan akong kalabanin ka. Hindi ako makapaniwala na marinig ko ang mga salitang yun mula kay Tito Toto. Mula kasi nang makilala ko siya, hindi ako nagtiwala ng buo sa kanya. Palagi akong may pagdududa kung ano kaya ang kaya niyang gawin para sa nanay ko. Pero sa mga sandaling yon, Kabanong, nagbago na ang tingin ko sa kanya. Kung yan ang gusto mo, magkakalimutan na talaga tayo. Mga kasama, alam niyo na ang gagawin niyo. Ikaw naman, Minowa, sakaling makalis ka rito, pakisabi sa nanay mo na mahal na mahal ko siya at patawad dahil isa akong aswang. Walang salita na lumabas sa bibig ko, Kabanong. Tameme lang ako noon. Mga ilang sandali lang, nagsagupaan na ang mga aswang. Hindi ako makapaniwala na magkakauri ang mga magpapatayan sa harapan ko. Marahas, mabangis, at talaga namang brutal ang labanan nila. Nagtatalsika ng dugo sa paligid dahil sa malalalim na kalmot. Minowa, tumakas ka na, dali! Hindi siya pwedeng mawala. Dito ka lang, kuya. Dito ka lang, maglaban tayo. Nang mahawakan ni Tito Toto si Mang Warren, ay dali-dali na akong tumakbo paalis. Sinamantala kong wala nang nagbabantay sa akin. Kumaripas ako ng takbo hanggang sa makalabas na ako ng gubat. Ang kaso nga lang, na makarating na ako sa kalsada, si Borong naman ang nakasalubong ko. Nanlilisik ang mga mata niya. Mas lalong nakakatakot ang kanyang muka dahil nalapnos ang balat niya. Sa wakas, makakabawi na rin ako sa iyong animal ka. Wag! Nakikiusap ko sa'yo. Huwag mong gawin to, Borong. Anong wag? Nilapnos niyo ang mukha ko. Hindi naman akong gumawa nun eh. Si Pancho. Kahit na, ikaw ang dahilan ng lahat ng kaguluhan ngayon. Dahil sa'yo, mag-aaway ang chewing ko at ang ama ko. Kaya para walang gulo, mamamatay ka na! Akmang kakalmutin na niya ako, pero biglang dumating si Mang Ehersito at si Juanito. Hinambalos ni Juanito si Borong ng daladala niyang tubo. Tinamaan ng aswang sa muka at napatras. Si Mang Ehersito naman ay sinaksak niya sa tagiliran gamit ang isang punyal si Borong. Ayos ka lang? Ayos lang naman ako. Nanay ko nasaan? Huwag kang mag-alala. Naisakay na siya ni Pancho sa napadaang tricycle. Binalikan ka lang namin talaga rito. Mga pisit kayo! Pagsisisihan niyo ito! Ikaw ang magsisisi ngayon, iho, kasi tatapusin na kita! Walang sinayang na pagkakataon si Mang Ehersito. Binunot niya ang kanyang mahabang katana at nagmamadaling makalapit. Dahil sa tinamang sugat ni Borong ay hindi niya kagad na ilagan yon. Itinarak na ni Mang Ehersito ang katana sa bandang leeg ng aswang. Hindi pa ito nakontento. Nang bunutin niya ang katana ay hinataw naman niya si Borong sa leeg at sa dibdib. Nagawa pa makatayo ni Borong. Pero ilang segundo lang din ay nagpagyewang-gewang na ito. Nakalauna naman ay agad rin itong bumagsak. Sumuka ng dugo at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa amin. Pero ilang sandali lang ay tuluyan na rin itong nawalan ng buhay. Nang masiguro naming wala ng aswang na nakasunod sa amin, ay nilisan na rin namin ang lugar. Nakasunod kami kina Mama at kinaumagahan nga lang, nakasakay na rin kami ng barko pauwi ng Maynila. Sila Mang Ehersito at ang dalawang magkapatid naman, inasikaso nila ang iba pang mga aswang na natira. Ayon kay Mang Ehersito, nang makausap ko sa tawag, naabutan nila sa isang gubat ang mga aswang na nakahandusay. Hindi nila mabilang kung ilan. Sa isip ko, yun ang naging resulta ng labanan nila Mang Warren at Tito Toto. Pero ayon din sa kanila, wala rin ang katawan ng stepfather ko. Tanging katawan lang ni Mang Warren ang nakita nila na wala ng buhay. Makalipas ang isang linggo, Wala pa rin bang balita mula kay Ehersito kung nahanap na ba nila si Toto? Hanggang ngayon, wala pa rin, Ma. Malakas talaga ang kutob ko, anak. Buhay pa siya. Siguro naman naawa sa kanya ang Panginoon. Kasi may ginawa naman siyang tama, hindi ba? Kinalaban niya mga kapwa niya para sa akin. Sa atin.
Nagpara na rin yon sa mga tao. Kaya siguro naman baka naman pinagbigyan siya ng Diyos. Ma, kalma. May stress ka na naman yan eh. Sila mang ehersito na ang bahala sa paghanap sa kanya. Pero oo, naniniwala rin ako na buhay pa si Tito Toto. Maya-maya, biglang tumunog ang doorbell namin. Nagkatinginan kami ni Mama dahil wala namang kaming inaasahang bisita nung araw na yon. Pagbukas namin ng pinto, si Tito Toto ang bumungad sa amin. Butot balat na siya, mahina na, ang laki ng pinagbago niya. Tuwang-tuwa ang nanay ko, Kabanong. Nagyakapan sila. At ako naman ay personal na ring nagpasalamat at tumingi ng tawad sa lahat ng paghuhusga ko sa kanya. Kabanong, muling nagkasama ang nanay ko at ang stepfather ko. Hindi na sila umuwi pa ng Bacolod, pero makalipas lang ang 2 taon, pumanaw na rin si Tito Toto. Kung ano-anong sakit kasi ang dumapo sa katawan niya mula nang ubusin niya ang angkan niya. Ayon sa kanya, karma daw yun. Parte daw yun ng sumpa ng angkan nila sa mga aswang na nagtataksil. Pero ayon naman sa mga doktor, dala na rin ng kung ano-anong kinakain ni Tito nung binata pa siya, kaya siya nagkasakit. Kumbaga, sa katanda niya lumabas ang lahat ng epekto sa kanya. Namatay si Tito Toto, pero nanatiling nasa puso siya ng nanay ko dahil sa pagiging dakila ng pagmamahal niya sa nanay ko. Nawala na sa isipan namin na aswang pala siya. Itinuring na rin namin siyang normal na kagaya namin. Sa ngayon, ayos naman na ang nanay ko. Masaya siya kapag binabalikan ng mga nangyari noon. Ang mga karanasan namin na minsan umibig siya sa isang aswang na naging dahilan para mas maunawaan niya ang isang bagay. Na hindi pala imposible maging mabuti ang tinaguriang masama kung ito ay papagitnaan ng pag-ibig. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa mga nakinig. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, bago po tayo magwakas, ako po'y naglalambing sa inyo na kung bago pa lang po kayo sa channel natin, kung maaari pong pindutin nyo ang subscribe button at ganoon na rin po ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong videos. At kung nagustuhan nyo po ang ating kwento ngayong araw na ito, pakipindot na rin po ang like button at mag-iwan na rin po kayo ng comment dito sa baba. At syempre, mas malaking tulong rin po kung maisi-share po natin ang ating video na ito. Isang napakalaking tulong po para may pagpatuloy po natin ang pagbibigay ng magandang kwento pag gagawin nyo ang mga bagay na ito. Hanggang sa susunod na kwento, wakas!